Nag-umpisa ang lahat sa isang disyerto, matindi ang sikat ng araw sa mga sandaling iyon at makikita ang dalawang bagay na nagliliwanag sa kalangitan. Kung hindi ako nagkakamali, araw ang mga iyon, ngunit dalawa ito, sigurado akong hindi ito ang mundong alam nating lahat. Sa tagpong ito makikita natin ang mga nilalang na mukhang mga mandirigma, kakaiba ang kanilang mga kasuotan at makikita sa kanilang mukha ang matinding galit, na para bang naghahanda sila para sa isang digmaan. At sa taas nila makikita ang isang animoy hugis halimaw pero dahil sa sikat ng araw sa itaas nito ay hindi mo ari kung ano ang nilalang na ito, pero makikita dito na meron itong 4 na ulo. Hindi kumikilos ang ibang mandirigma, sa harap nila makikita ang anino ng halimaw at mukhang nakikipaglaban ito. Makikita natin ang isang tao na mahigpit ang kapit sa hawak niyang espada at buong puwersa ang kanyang ginagawang pag-atake. Tinamaan nito ang isa sa mga mandirigma. Hindi makapaniwala ang mandirigma na tinamaan siya pero ang lalaki ay walang imik, tila ba wala itong emosyon habang nakikipaglaban. Tuluyan niyang napabagsak ang kanyang kalaban sa mga oras na ito, at kanyang kalaban ay bumagsak sa lupa nang wala ng buhay. Seryoso ang ekspresyon ng mukha ng lalaki pero makikita rin dito ang kanyang matinding kapaguran. Sa puntong ito ay hindi makapaniwala ang ibang mandirigma, naisip nila sa sobrang lakas ng kalaban nilang ito, at makikita sa kanilang mga mukha ang galit at takot. Pero sadyang pagod na ang lalaki at halos matutambang na ito, ni hindi na niya kayang tumayo pa sa sarili niyang mga paa. Napansin ito ng mga mandirigma at sabay-sabay silang sumugod habang sumisigaw na pagod na ito, at madali na nila itong matatalo. Ang mga mata ng lalaki ay halos wala ng buhay at makikita dito ang kanyang kapaguran at panghihina, mukhang hindi na rin ito alam ang nangyayari sa kanyang paligid, at pakiramdam niya ay sesabog na ang kanyang puso sa mga sandaling ito. Malalim din ang bawat paghinga na lumalabas sa kanyang mga bibig at sa bawat paghinga niya ay parang may patalim na kumakayod sa kanyang mga lalamunan. Hindi na rin niya alam kung ang likido ba na pumapatak mula sa kanyang ulo ay pawis o dugo. Habang iniisip niya ang mga bagay na ito ay unti-unti na rin lumalapit sa kanya ang mga kalaban niyang mandirigma. Ngunit mahigpit pa rin ang kapit niya sa hawak-hawak niyang espada, tila ba wala siyang balak na bitiwan ito. Pero bigla na lamang may tunog na maririnig, at isang system window ang lumitaw, sinasabi nito na isang hidden trait ang naging aktibo. Sunod-sunod ang paglitaw ng system window at iba't ibang hidden traits ang isa-isang naging aktibo sa mga sandaling ito. Sa tagpong ito ay nagawa na ng mga mandirigma na makalapit sa lalaki at sabay-sabay silang sumugod dito, naghanda naman ang lalaki para lumaban at harapin ang mga ito. Sumigaw ang lalaki at makikita sa kanyang mga mukha ang galit at determinasyon, handa itong lumaban upang ipagtanggol ang kanya ng sarili, hindi siya papayag na matapos dito ang lahat. Biglang unti-unting nagbago ang paligid, sa isang madilim na lugar makikita ang mga basyo at lagayan ng pagkain na wala ng laman. Sa isang madilim na silid makikita natin ang isang tao, nakatalikod ito at nakaharap sa isang computer. Sa computer makikita ang mga salitang game over, at ang isang karakter na nakaluhod at mga espadang nakatarak sa kanyang likuran. Napasandal ang lalaki at napabuntong hininga, hindi siya makapaniwala sa nangyayari. Nasabi nito na ano ba namang klaseng basurang laro ang nilalaro niya. Pero sa katotohanan sa loob-loob niya ang kanyang buhay ay wala din namang pinagkaiba sa larong ito, basura din, at hindi niya maisip na naging wise siya sa buhay. Kahit sa mga araw na dapat ay nagtratrabaho siya, wala siyang ginawa. Kundi maglaro lamang, hindi katulad ng iba, habang ang mga ito ay abala sa pagtratrabaho ng husto siya ay naglalaro lang, napatingin siya sa labas ng bintana, naalala niya ang mga nakaraang buwan kung kailan ay nag-resign siya sa kanyang trabaho, nagkulong siya sa kanyang kwarto at nahumaling sa paglalaro sa computer, habang siya ay nababagot at tinitingnan ng kanyang computer screen ay naalala niya na ginagawa naman na niya noon pa ang bagay na ito, kahit bago pa siya mag-resign sa trabaho nito. Kaya kung tutuusin ay ito na ang ika-5 taon niya sa paglalaro. 5 taon. 5 taon ang ginugol niya para lamang sa paglalaro ng isang online game. Sa isip niya, ang kanyang buhay ay naging isa ng alamat, ang kaso naging alamat ito sa pinakamalalang paraan. Pangaenia, ito ang laro na pinagtuunan niya ng pansin sa loob ng mahabang panahon. Ang larong Pangea ay naging popular 5 taon na ang nakaraan. Nakilala ito sa isang kasabihan, ang sinumang magagawang tapusin ang laro, ay pagkakalooban ng isang bagay na kanyang pangarap. Ginamit ng mga taong gumawa ng laro ang linyang ito,
isang nakakatawang linya para makaakit ng mga maglalaro. Kaya ang mga manlalaro na maraming pera at oras sa kanilang mga kamay, ay naging interesado kaya sinubukan nila ang larong ito pero sa huli ay nabigo lamang ang mga ito. 5 taon na ang lumipas pero wala pa ring nakakagawang matapos ang larong ito, kaya unti-unti ang bilang ng naglalaro ay nababawasan, hanggang sa iilan na lamang ang natitira. Ngayon sa oras na hindi siya naglalaro ang bilang ng mga naglalaro nito ay 0. Kung ganun sa katunayan ay siya na lamang ang natitirang manlalaro ng larong Panjinya. Ang larong Panjinya ay kilala sa pagiging infamous kung tawagin, dahil sa pagiging brutal, teknikal at napakahirap na paraan ng paglalaro nito mula nang simulan itong ilunsad. Ang boss sa laro na talaga namang kukwestiyonin mo kung ginawa ba ang larong ito para matapos. Ang mga kasama mo na bigla ka na lamang ta-trader nang walang sabi-sabi. At ang mga tinatawag na named napits na hahabulin ka sa oras na magkaroon ka ng pabuya. Pero ang pinakamalalang parte ng larong ito ay kapag namatay ang iyong karakter, ang lahat ay maglalaho. Kung sa ibang salita ay uulit ka ulit simula sa oras na mamatay ang karakter mo sa laro. Habang pinapatay niya ang upos ng sigarilyo ay naisip niyang dahil sa hirap ng level ang larong ito, ang saglit nitong kasikatan ay naglahong bigla. Bagot niyang naisip na tila ba mayroong isang nilalang na pinipigilan ang mga manlalaro na matapos ang larong ito. Sa pagkakaalala niya, ang kanyang karakter sa laro ay nagtataglay ng 8 sa 15 kilalang unique item, sa huli namatay at natalo pa rin ito. Ang resulta ng 5 taon niyang paglalaro ay naglaho ng ganoon-ganoon na lamang. Ngunit nagtaka siya dahil nang lumitaw ang system window, sinasabi nito na ang kanyang karakter sa laro ay nabura na dahil sa death penalty at siya ay makakatanggap ng 1,600,000 soul points. Habang unti-unting naglalaho ang kanyang karakter sa laro ay patuloy ang pagpapaalala ng system window. Nanlaki ang mga mata niya, 1,600,000 soul points. Hindi niya inaasahan na ang mga unique item niya ay magbibigay sa kanya ng napakaraming puntos. Naalala niya ang daan-daang niyang naburang karakter hanggang ngayon ay halos umabot lamang sa 80,000 puntos ang lahat ng naibigay nitong puntos. Ang larong Panjinya ay mayroong tinatawag na SP system, sa tuwing mabubura ang iyong karakter dahil sa death penalty, ay bibigyan ka nito ng SP na katumbas ng halaga ng nabura nitong karakter. Maaari mong gamitin ang SP na ito sa paggawa ng bagong karakter, at mas maraming SP ang gamitin mo sa mga talent ay mas magiging mabilis ang pagpapalakas at pagpapataas ng level ng karakter. Ang isa sa mga karakter na minsan niyang ginawa sa pamamagitan ng paggamit ng 10,000 soul points sa tinatawag na sword talent ay namatay sa laro na may titulong Grandmaster of Swordsmanship. Ang kinakailangan na soul points na gamitin para mapataas sa todong level ang isang talent ay 10,000 puntos. At dahil sa 1,600,000 puntos ay halos maaari niyang palakasin ang lahat ng talent sa gagawin niyang karakter. Sa tuwing gagawa siya ng bagong karakter ay normal na. Pinagtutuunan niya ng pansin ang magic talent para mas maging madali ang pagpapalakas niya pero sa pagkakataong ito, itinutok niya ang cursor sa random button, sa isip niya ay hindi naman niya magagawang matapos ang larong ito, kaya bakit hindi niya subukan na gawing random ang mga talent ng kanyang bagong karakter? Tutal ito na rin naman ang una at huling pagkakataon niya para laruin ng maayos ang larong ito bago niya ito tuluyang burahin. Habang pinag-iisipan kung itutuloy ba niya ang desisyong ito ay naalala niya ang nakaraan. Naalala niya ang paghingi ng tawad ng kanyang dating kasintahan. Hindi siya makapaniwala at hindi rin niya maintindihan ang ibig nitong sabihin. Kaya naman pinagpatuloy ng babae ang kanyang pagsasalita. Sinabi nitong mabuti siyang tao ngunit hindi niya maaaring ipagpatuloy ang pakikipag-date sa isang taong walang kinabukasan. Seryoso ang mga mukha nito habang sinasabi na nasa edad na ito para isipin ang pagpapakasal. Natigilan siya at napaisip, gusto sana niyang magsalita pero naisip na lamang niyang manahimik. Sinabi ng babae na ang mga kaibigan nito ay nakikipag-date o kaya naman ay nagpakasal na sa mga kasintahan ng mga ito na nagtratrabaho sa mga malalaki at kilalang kumpanya. Samantalang siya, napatigil sa pagsasalita ang babae at tiningnan lamang siya. Wala siyang nagawa kundi ibaba ang kanyang tingin, hindi niya nagawang magsalita, dahil sa totoo tama naman ang babae. Sinabi ng babae na tama na ito at dahan daw ang tumayo, nagpaalam na ito sa kanya na aalis na. Sabay sabing sana ay magkaroon siya ng maayos na buhay. Tuluyan ng naglakad papalayo ang babae at naiwan siyang mag-isa. Ang mga pangyayaring ito ay naganap 3 buwan na ang nakakaraan.
3 buwan na ang nakakaraan siya at ang kanyang kasintahan ay tuluyan ng naghiwalay. Pagkatapos ng pangyayaring iyon ay nag-resign siya sa trabaho niya dala ng galit, tuluyang nagkulong sa kanyang silid at nahumaling sa paglalaro ng games. Habang naaalala niya ito ay nagdesisyon siya na tama na ang pagiging walang kwenta niya, na oras na para maging desidido siya, si Park Hyun-young. Kaya naman pinindot na niya ang random button, sunod-sunod ang naging notifikasyon ng system window, tuloy-tuloy ang paglalagay nito ng puntos sa iba't ibang talent at abilidad sa laro. Habang patuloy ang paglalagay ng system ng puntos sa iba't ibang talent ay nagulat siya. Dahil makikita sa kanyang computer na mayroon na namang bagong system window na lumitaw at sinasabi nito na isang hidden piece ang naging aktibo. Hindi niya matindaan kung mayroon bang ganitong klaseng mensahe sa larong Panji niya, ngunit habang nag-iisip siya ay bigla na lang lumiwanag ang paligid. Nagulat siya dahil bigla na lamang naging pula ang kanyang computer screen at parang may isang nilalang na may matutulis na ngipin ang sumisigaw. Napahawak siya sa kanyang ulo at tinakpan ang kanyang mga tenga habang nakaupo. Habang nakahawak sa kanyang ulo ay tinatanong niya ang kanyang sarili kung ano ba ang nangyayari, bakit tila may boses sa loob ng kanyang ulo. Bigla siyang natamba at humandusay sa sahig, nawalan siya ng malay. Pero ang kanyang computer screen ay patuloy sa paglalabas ng system window, mga salitang Matalanhaga, sa huli nagbigay ito ng normal na system notification window. Dito nagbigay ito ng malinaw na mensahe, sana ay mahanap mo ang kaligayahan sa Panji niya. Sa tagpong ito galit na hinito ng isang mukhang mandirigma ang isang lalaki na siya rin namang nagulat sa sakit. Sinabi ng mandirigma na kung sakaling babagsak pa siya ulit ay ipapakain na ito sa isang tinatawag na Hydreigon, napatingin ng lalaki sa mandirigma na nasa kanyang likuran, na puno ito ng kalituhan kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit bigla na lang naging seryoso ang mukha ng lalaki, nagulat siya sa sinabi ng mandirigma Hydreigon, bakit parang pamilyar ang salitang ito sa kanya. Doon niya napagtanto habang tinitingnan ang kanyang paligid, wala na siya sa kanyang kwarto. Nasa ibang lugar na siya at maraming tao sa lugar na ito, ang mga mukhang mandirigma ay walang tigil sa paghagupit sa mga taong mukhang alipin. Nanlaki ang kanyang mga mata, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita at natanong niya ang kanyang sarili kung ano ang nangyayari at paano siya napunta sa ganitong sitwasyon. Isang malaking halimaw ang nakita niya, ito siguro ang tinatawag nilang Hydreigon. Nanginginig ang kanyang mga kamay, makikitang mayroon siyang suot na mga posas. Pero habang sinusubukan niyang intindihin ang mga nangyayari ay muli siyang hinito ng mandirigma, galit na galit ito sa kanya habang siya naman ay napaluhod. Habang naglalakad ay pinagmamasdan niya ang kanyang paligid, pilit niyang iniintindi ang mga pangyayari, napatingin siya sa harapan at nakita niya dito ang malaking halimaw, napaisip siya na ito nga ang Hydreigon na alam niyang isang halimaw sa larong Panji niya, pati ang lugar kung nasaan sila ay may mukha ding pamilyar. Mahina niyang sinabi ang status window, nagbabaka sakaling tama ang kanyang kutob. At sa kanyang harapan biglang lumitaw ang isang system window. Natahimik siya, hindi niya mapaniwalaan ang nangyayari. Habang naglalakad sa gitna ng pamilyar na desyerto kasama ang ibang mga alipin at nasa harap niya ang status window ay naisip niyang nasa loob nga siya ng larong Panji niya. Ang lalaking ito ay si Park Hyun-young, at hindi siya makapaniwala na totoo ang mga nangyayari, isang ang tunay at aktwal na status window ang nasa kanyang harapan. Pero nagtaka siya dahil parang masyadong mataas ang kanyang stats, at dagdag pa dito nakita din niya na mayroon siyang 13 hidden traits. Pero habang pinag-aaralan ang kanyang status ay may narinig siyang ingay. Naging seryoso siya at natanong ang sarili kung ano ang nangyayari. Nagulat naman ang mga mandirigma at natigilan ang mga ito. Dahil sa kanilang harapan makikita ang isang napakalaking hukbo na unti-unting lumalapit sa kanila. Makikita dito ang isang halimaw at mukha din itong isang Hydreigon, pero sa isa sa mga ulo nito ay may nakatayong isang tao. Hindi makita ang kanyang hitsura pero kilala ito ng mga mandirigma. Napasigaw ang isa sa mga ito na ito ang hukbo ng Desert Queen, na ang mga ito ay sinira ang kasunduan at ngayon ay inaatake sila. Ngayon malinaw na, isang babae ang nasa ibabaw ng isa sa mga ulo ng halimaw. Nagulat si Park Hyun-young dahil parang pamilyar din ang babaeng nakikita niya. Natanong niya ang kanyang sarili kung ito ba ang kilala niyang Snake Princess. Habang nangyayari ito ay biglang lumitaw ang isang system window, at nagbigay ito ng isang main quest. Ang unang main quest, kailangan niyang makaligtas at mabuhay, ang gantimpala ay nakasalalay sa magiging resulta ng misyon.
Natulala ang ating bida, natanong niya ang kanyang sarili, kailangan niyang makaligtas. Sa ngayon ay pinauulanan sila ng palaso ng mga kalaban, habang si Park Hyun-yong ay nanatiling nakatayo pa rin sa kanyang pwesto at ang kanyang mga kasamahan ay isa-isa nang namamatay. Sa mga sandaling ito ay biglang nag-activate ang isa sa kanyang mga hidden traits. Lilito lamang ang trait na ito kapag nagawa mong makuha ang lahat ng tinatawag na physical talent. Mayroon din itong abilidad na pigilan ang madaling pagkapagod, at manatiling alerto sa lahat ng pagkakataon. Habang isa-isang bumabagsak ang kanyang mga kasamahan dahil sa pag-atake ng kalaban. Napalingon ang ating bida, napansin niya ang susi sa katawan ng isa sa mga mandirigma at ang espada sa tabi nito. Naisip niya na kapag nanatili siya rito ay siguradong mamamatay siya at kailangan niyang umalis kung gusto niyang makaligtas. Habang siya ay nakaupo sa tabi ng isa niyang kasama makikita na isa sa mga kawal ng Desert Queen ang mabilis na lumalapit sa kanya. Nagawa pa lamang niyang makawala sa posos ay nariyan na ang kanyang kalaban at aktong na itong aatakihin siya. Mabilis niyang kinuha ang espada na nasa tabi niya at hamandang ipagtanggol ang kanyang sarili. Biglang nagliwanag ang espada na hawak-hawak niya pero wala na siyang oras para pansinin ang bagay na ito. Paparating na ang atake ng kanyang kalaban kaya naman sinabayan din niya ito ng sarili rin niyang pag-atake. Marahil sa kanyang mga traits, nauna niyang tinamaan ang kanyang kalaban, mabilis ang kanyang naging pag-atake. Makikita dito na siya ay napapalibutan ng asul na liwanag senyales ng isang aktibong trait. Lumitaw ang isang system window, nakasulat dito na ang hidden trait na Weapon Master ay kasalukuyang active. Naging seryoso si Park Hyun-yong, makikita sa kanyang mukha at mga mata ang kanyang determinasyon, ngayon mukha na talaga siyang bida sa kwentong ito. Sa isang banda ay makikitang mabilis na sumusugod ang mga kalaban. Napansin agad ito ng ating bida na seryoso na ang ekspresyon sa mga sandaling iyon. Galit na sumugod ang kalaban habang sumisigaw at mabilis ang naging pag-atake nito. Ngunit naging kalmado lamang ang ating bida at mabilis din ang ginawa niyang pag-atake. Dahil sa bilis ay nagawa niyang kontrahin ang atake ng kalaban at nahati ng kaagad ang pag-ataking dala ng sandata nito. Bumagsak ang kanyang kalaban habang ang sandata nito ay nasa ere pa rin, napansin ni Park Hyun-yong ang sandata ng kalaban. Nagawa niyang masalo ang sandata nang walang kahirap-hirap kaya naman nagtaka siya. Pero nasa harap na naman niya ang dalawang kalaban, kaya mabilis niyang inihagis ang nasalo niyang sandata na siya namang tumama agad sa isa niyang kalaban. Dito na niya napansin na kahit ngayon lamang siya nakahawak at gumamit ng sandatang ito ay kaya niya itong gamitin na parang isa siyang eksperto. Napansin din niyang nagagawa niyang maiwasan ang mga pag-ataking ginagawa ng mga kalaban niya. Sobra ang kanyang pagtataka, para siyang eksperto sa paggamit ng sandata, nagagawa niyang maiwasan ang mga pag-atake, at dagdag pa dito. Nagulat siya na nakikita niya ang galaw ng sandata pati na ang direksyon ng mga atake nito. Kaya naman madali niyang naiiwasan ang mga ito, katulad na lamang sa pagkakataong iyon ay nagawa niyang masalag ang atake ng kalaban. Nagagawa din niyang makita ang susunod na galaw ng mga kalaban niya at para bang may nagtuturo sa kanya kung saan dapat atakihin ang mga ito. Doon niya napagtanto na kaya niyang makita ang galaw at direksyon ng mga pag-atake ng kanyang kalaban. Kaya naman mas mabilis ang ginawa niyang pag-atake. Madali niyang tinamaan ang kalaban sa harap niya pero hindi ito namatay agad. Kaya naman mabilis niyang sinundan ang kanyang atake gamit ang isa pa sa hawak niyang sandata. Pero kahit para siyang eksperto sa digmaan ay nag-uumpisa na siyang mapagod. Malalim na ang kanyang paghinga pero diretso pa rin ang tingin niya sa paligid. Sa mga sandaling ito ay hindi siya maaaring magpabeya. Sa husay niya ay nag-umpisa na ring matakot ang mga kalaban niya. Natigilan ng mga ito at nagdalawang isip na umatake. Sa mga oras na iyon ang system window ay nagbigay ng mensahe, dahil sa isa sa kanyang mga hidden traits, ang kanyang kakayahan at abilidad sa paggamit ng sandata ay mabilis na tumataas. Naisip niya na ang pagtaas ng kanyang skill level proficiency ay magandang balita, dahil lalo siyang humuhusay sa paggamit ng kanyang mga kakayahan at abilidad. Naisip din niyang dahil sa kanyang mga hidden traits ay nagawa niyang tumagal sa pakikipaglaban, pero nag-umpisa din siyang kabahan dahil kahit humuhusay na siya sa pakikipaglaban ay alam niyang hindi niya magagawang tumagal sa ganong kondisyon. Dahil ang nasa harap niya ay isang hukbo ng kalaban at siya na lang ang natitira. Naisip niyang ang main quest na ibinigay sa kanya ng system, makaligtas at mabuhay, ay talaga namang nakakabahala.
Sa tagpong ito makikita natin ang isang babae na nakaluhod sa harap ng isang babae din na nakaupo sa trono. Ang babaeng nakaupo sa trono, ang Desert Queen, ay nagtanong kung ano ang nangyari sa ekspedisyon. Seryoso at galit niyang tinanong si Snake Princess, ang babaeng nakaluhod, kung totoo bang nabigo ang ekspedisyon sa Demon World. Sumagot naman si Snake Princess na totoo ito na ang ekspedisyon ay nabigo. Nasabi ng Desert Queen na kung malalaman ng mga nasa Central Continent na sila, ang mga taga-Desert City ng Face Almer, ay hindi nakibahagi sa ekspedisyon ay siguradong sila ang sisisihin ng mga ito, at kailangan nilang mapigilan ito sa anumang paraan. Inutusan niya si Snake Princess na magtungo sa Coltsman Desert para tapusin ang mga nalalabi pang miyembro ng ekspedisyon. Kailangan nilang burahin ang lahat ng maaaring maging ebidensya na silang mga taga-Face Almer ay hindi nagpadala ng hukbo para tumulong. Sinabi ng Desert Queen na kung magiging maayos ang misyong ito ay pinapangako niyang tatanggalin niya ang sumpang meron si Snake Princess, ngunit mukhang hindi nagustuhan ni Snake Princess ang huling sinabi ng Desert Queen. Pero kahit ganoon pa man ay sumagot siya na naiintindihan niya ang utos at gagawin ito. Makikita natin dito si Snake Princess na pinagmamasdan ng labang nagaganap. Tinanong niya ang isa sa mga kawal kung tapos na ba sila sa kanilang ginagawa. Sumagot naman ito na hindi pa dahil mayroon pang isang alipin na natitira at nakikipaglaban sa kanilang hukbo. Hindi makapaniwala si Snake Princess sa ulat na ito ng kawal, isang alipin na lamang ang natitirang nakikipaglaban sa kanilang hukbo ngunit hindi pa nila ito natatapos. Sa gitna ng labanan makikita ang mga bangkay na nakakalat sa paligid. Ang ating bida, si Park Hyun-young, ay nakatayo pa rin at napapalibutan ng mga kalaban. Malalim na ang kanyang paghinga at halatang pagod na siya, pero biglang lumitaw ang system window at sinabing ang kanyang level ay tumaas at naging level 2 na. Sumunod nito ay lumitaw din ang system window at sinabing ang kanyang health at mana ay naibalik na at ang kanyang pagod ay natanggal na rin dahil sa kanyang pag-level up. Kaya naman ang ating bida ay puno na naman ng lakas at bumalik na naman sa kanyang pinakamahusay na kondisyon. Dahil sa kanilang nasaksihan ay hindi nagawang umatake ng kanyang mga kalaban, pero may nagsalita at sinabing huwag silang hamarang. Nakita ng mga kawal si Snake Princess na nakasakay sa isang Hydreigon at narito na sa lugar ng laban. Si Park Hyun-young naman ay tumingin lamang at nasabi sa kanyang sarili na sa wakas ay nandito na rin ito. Si Isabella von vers Ian, ang tinatawag na Snake Princess. Tiningnan niya ang status window ni Snake Princess at nagulat siya na level 8 na ito. Naisip niyang hindi niya magagawang manalo laban dito kahit ilang beses pa niyang subukan. Ang pinakamataas na level sa larong Panji niya ay level 10 kaya naman ang batayan na naghihiwalay sa mga malalakas ay level 7. Simula sa level 7 pataas ang pagkakaiba sa lakas ay magsisimula ng makita at ang agwat ng mga level na ito ay hindi mababago. Ang pagiging level 8 ay nangangahulugang maaari ka ng maituring na malakas kahit saan. At dahil dito naisip ng ating bida na kung haharapin niya si Snake Princess ay mapapahamak lamang siya. Pero may napansin siya, nakita niya ang ilang impormasyon sa status window nito. Hindi ito maaaring umalis sa lugar dahil sa tinatawag na status ailment dahil sa sumpa ng Desert Queen. Makikita natin si Snake Princess na dahan-daw ang naglalakad papalapit sa ating bida. Nasabi nito na naging kawili-wili ang kanyang palabas pero kailangan na niyang mamatay. Hindi siya sumagot, naalala niya ang rason kung bakit siya naglaro ng Panji niya kahit na matindi ang pagbatikos dito sa pagiging mahirap laruin. Dahil kahit na sa pinakamahihirap na mga laro ay nagagawa niyang makahanap ng solusyon at paraan para matapos ang mga larong ito. Sumugod si Snake Princess sa ating bida pero nanatili lamang itong nakatayo. Mabilis ang naging pag-atake ni Snake Princess. Nang malapit na sa kanya ang atake ay nagsalita ang ating bida. Sinabi niya kung nais ba ni Snake Princess na maalis ang sumpa sa kanya ng Desert Queen. Tumigil ang talim ng kutsilyo malapit sa leeg ng ating bida. At makikita sa mukha ni Snake Princess ang pagkalito, pagdududa, at pagdadalawang isip. Lumapit ito sa ating bida, tinitigan niya ito at tinanong kung sino ito. Sumagot naman ito at sinabing siya ang Star Bearer, at kaya niya itong tulungan na matanggal ang sumpa at makaalis sa desyertong ito. Nagulat si Snake Princess at hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Habang nag-iisip ito ay nasabi ng ating bida na gumana ang kanyang plano.
Naalala ng ating bida ang tungkol sa Star Bearer, isa itong Napits class na kailangan ng mga naglalaro ng Pangea para malampasan ang max level. Ang class na ito ay tanging ang mga Napits lamang ang mayroon, kaya naman hindi siya isang totoong Star Bearer. At dahil gusto ni Isabela, ang Snake Princess, na matanggal ang sumpa ay siguradong makikinig siya. Ang dahilan kung bakit alam ng ating bida na gusto niyang matanggal ang sumpa ay simple lamang. Dahil si Isabela von der Ian ay isa sa mga karakter na ginawa ng ating bida. Si Isabela ay isang kawawang karakter na kinailangan niyang iwan at pabayaan dahil sa maling umpisa niya sa isang laro. At ang sumpa, na tinatawag na The Queen's Curse, ay isang game mechanic para mapanatili ang mga manlalaro sa starting map habang nasa umpisa pa lamang ng laro. Pero ang mga karakter ng mga manlalaro ay ginawa upang umabot at makita ang dulo ng laro. Sila ay nilikha para maglakbay sa buong mundo ng laro at makita ang katapusan nito. Pero iniwan niya ito sa lugar na ito at hindi nito nagawang makaalis sa starting map dahil sa tinatawag na The Queen's Curse. Habang nag-iisip ay nagulat ang ating bida dahil nagsalita si Isabela at tinanong nito ang kanyang pangalan. Nag-isip sandali ang ating bida at sumagot ito na ang pangalan niya ay Randolph. Lumitaw naman ang system window at sinabi nitong ang pangalan ng kanyang character ay naset na. Tumalikod si Isabela at sinabing ipagpapaliban muna niya ang pagpatay dito. Pero habang nakatalikod ay sinabi din nito na kung sakaling ito ay nagsisinungaling, ay siguradong papatayin niya ito at pagpuputol-putulin. Naglakad si Isabela papalayo sa gitna ng kanyang mga kawal at sinabing protektahan nila ang ating bida at samahan dahil isa itong honored guest at kailangang asikasuhin ng mabuti. Lumitaw muli ang system window, at sinasabi nitong ang main quest ay nakumpleto na, at hinahanda na ang resulta. Pero sa mga sandaling ito ang ating bida, si Randolph, ay nag-uumpisang mawalan ng malay. Bumagsak ito habang iniisip na nakaligtas siya. Nang maggabi sa isang malaking palasyo, makikita natin si Randolph na nagpapahinga habang nagbababad sa isang bathtub. Sa harap niya makikita ang mga system window na pinapakita ang kanyang mga reward. Habang tinitingnan niya ang mga ito, ay nalaman niyang ang isa sa kanyang reward ay ang Soul of the Hydreigon, na isang beses pa lamang natatanggap simula nang mag-umpisa ang larong Pangea, at ang Sword of Michaela, na isang mahalagang sandata sa simula ng laro, hindi niya inaasahan na matatanggap niya ang mga ito ng parehas at sabay. Pero nagtaka siya sa isa sa mga reward, ang Broken Piece of the Golden Scale, nagtaka siya kung ano ang ibig sabihin ng synchronization sa pagitan ng realidad at Pangea. Habang nag-iisip siya ay biglang bumukas ang pinto at pumasok ang tatlong babaeng taga-silbi. Nagtanong ang mga ito kung nais ba niya na tulungan nila siyang maglinis. Sumagot siya na sa paalamang pero iniisip niyang sinusubukan na siya agad ni Isabela. Habang nililinis siya ng mga ito ay naisip niyang ito ang mga chambermaids ni Isabela at kung magkakaroon siya ng reaksyon sa mga ito ay siguradong magdududa ito sa kanya. Dahil ang mga Star Bearer ay hindi nagkakaroon ng reaksyon sa anumang sexual na pagnanasa, kaya sa isip niya ay kailangan niyang kumalma. Pero pagdilat niya ng kanyang mga mata ay nakita niya ang katawan ng isa sa mga ito. Sa isip niya ay bigla siyang napasigaw ng status window para harangan ang kanyang paningin. Pero habang tinitingnan ng status window ay napaisip na naman siya, ano ba itong hangganan sa pagitan ng Pangea at realidad? Pero habang binabasa ang status window ay bigla siyang nagulat. Natulala siya at napansin ito ng isa sa mga babaeng nandoon, kaya naman tinawag siya nito. Pero hindi niya ito napansin at nakatuon pa rin ang atensyon sa status window, habang sinasabi sa kanyang sarili na imposible ang kanyang nababasa. Si Gracia at I Love Mint Chocolate na dati niyang nakasama sa larong ito. Naalala niyang inisip niya noon na marahil ay tumigil na sa paglalaro ang mga ito dahil bigla na lang silang nawala, pero hindi niya inaasahan na napunta din pala sila sa mundong ito katulad niya. At dagdag pa dito ang pinaka hindi niya mapaniwalaan. Dahil nakita niya sa impormasyon na naging ranked siya sa survival at dahil dito ay na-unlock na niya ang logout feature. Nagulat ang ating bida at naging seryoso, logout feature, maaari na siyang makaalis sa larong ito. Bigla niyang pinigilan ang mga babae sa kung anumang ginagawa nila at umalis na kaagad, dahil kailangan na niyang makipag-usap sa mga bituin. Nagulat ang mga babae at sinabing inutusan sila ng prinsesa na asikasuhin siya ng maayos. Pero sinabi niyang kung hindi siya makikipag-usap sa mga bituin ay mawawala ang kanyang kapangyarihan,
sinabi niyang itanong nila sa prinsesa kung ito ang gusto nito. Natigilan ang mga ito at napaisip. Mabilis na umalis ang mga ito, at sinabi niyang makikipagkita siya sa prinsesa sa oras na matapos siyang makipag-usap sa mga bituin. Nang mas arado na ang pinto ay dali-dali siyang lumingon para tingnan kung nakaalis na ang mga ito at naisip na mabuti na lang at gumana ang kanyang palusot. Tumayo agad siya, naisip niyang mabuti na lamang at hindi niya kailangang manatili sa mundo ng larong ito habang buhay, maisip lamang ang tungkol dito ay natatakot siya. Pinindot niya ang logout button. At nag-umpisa na ang proseso, pinaalalahanan siya ng system na siguraduhing nasa ligtas na lugar ang kanyang character, at isa pang. Paalala na sa oras na mamatay ang character niya sa laro, ay mamamatay din siya sa tunay na buhay. Makikita ang lugar na nababalot ng apoy. Ang mga tao ay sumisigaw, nagkakagulo at humihingi ng tulong. Isang halimaw ang makikita sa gitna ng mga apoy. Nakatingin si Park Hyun-myung sa bintana at takot na takot. Nasa labas ng kanyang bahay ang halimaw at hindi ito naaapektuhan ng apoy. Biglang sumigaw ang halimaw. Sa takot ay bigla siyang natamba at napaupo sa sahig. Hindi siya makapaniwala, nasabi niya sa sarili na paanong ang mga halimaw mula sa laro ng panji niya ay nandito sa realidad. Nang siya ay mapaupo sa sahig ay nahulog mula sa kanya ang isang piraso ng ginto. Ito ang The Broken Piece of the Golden Scale. Biglang nagising ang ating bida na si Park Hyun-myung. Habang nakaupo, natanong nito ang kanyang sarili kung nasaan siya at pinagmasdan ang paligid. Nakita niya ang electric fan kasama ang iba niyang gamit at napagtantong nasa loob siya ng kanyang silid. Dito niya naisip na maaaring nakatulog siya pagkatapos niyang maglaro ng mahabang oras. Tama, marahil ay nakatulog siya habang naglalaro, dahil imposibleng magkatotoo iyon. Natawa siya habang sinasabi na ang buhay niya ay hindi isang web novel, kaya maaaring isang panaginip lamang na napunta siya sa loob ng laro. Ngunit habang iniisip niya na parang totoo ang panaginip niya, ay bigla itong natigilan, dahil nakita niya ang isang piraso ng ginto at isang lalagyan sa ibabaw ng kanyang lamesa. Hinawakan niya ang piraso ng ginto at tiningnan itong mabuti. Hindi siya makapaniwala. Nanlaki ang mga mata niya sa takot habang tinatanong ang sarili kung dati na bang nasa loob ng kanyang silid ang bagay na iyon. Pero bigla niyang naalala ang kanyang panaginip, hindi kaya totoo ang lahat ng iyon. Mabilis niyang nilagay sa loob ng kanyang bulsa ang hawak niya habang nagmamadaling tingnan ang kanyang computer para alamin kung ano ang nangyari sa kanyang nilalaro. Pero ipinapakita sa kanyang monitor screen ang mensaheng, "This page does not exist." Natigilan siya, at makikita sa kanyang mga mata ang pagkalito kung paanong ang online game na matagal na niyang nilaro ay biglang mawawala nang hindi niya namamalayan. Pero habang pilit niyang iniintindi ang mga nangyayari, ay bigla siyang nakarinig ng malakas na sigaw, galing ito sa labas ng kanyang silid. Sa labas ay makikita na nasusunog ang paligid, ang mga taong nagtatakbuhan, at ang mga halimaw na mukhang higanteng insekto na nagwawala. Nagkakagulo ang paligid at walang magawa ang mga awtoridad laban sa mga halimaw. Hindi tumatalab sa mga ito ang kanilang mga baril, habang ang isang pulis ay maririnig na tumatawag sa kanyang walkie-talkie at humihingi ng tulong. Mula sa kanyang silid ay takot na pinagmamasdan ng ating bida ang mga nangyayari, paanong ang mga halimaw sa larong panji niya ay narito na sa realidad. Napaupo siya habang may isang bagay na nahulog mula sa kanyang bulsa. Hindi siya makapaniwala habang inaalala ang mga nabasa niyang system window kanina sa laro. Totoo ba na ang hangganan sa pagitan ng realidad at ng larong panji niya ay nasa Syre na? Napuno siya ng takot dahil kung totoo ito, hindi na niya alam kung ano ang nangyayari, ano ang dapat niyang gawin. Pero habang nag-iisip, ay may nahawakan siyang isang bagay. Tiningnan niya kung ano ito at nakita niya ang piraso ng ginto sa sahig. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mapagtanto ang isang bagay. Kung ang mga halimaw sa larong panji niya ay narito ngayon sa realidad, hindi kaya ang mga bagay na nakuha niya sa loob ng laro ay maaari ring magamit dito. Nagmamadali siyang bumalik sa kanyang lamesa at kinuha ang maliit na lalagyan dito. Ito ang lalagyan na nanggaling sa loob ng laro. Nang buksan niya ito ay bigla itong nagliwanag at lumitaw ang mga nasa loob nito. Ang Michaela's Sword at ang High Dragon Soul, lumulutang ang mga ito sa harapan niya. Hinawakan niya ang High Dragon Soul habang iniisip kung paano ba niya gagamitin ang mga ito sa realidad, dahil sa laro ay kailangan lamang niyang pindutin ito ng 2 beses. Naalala niya ang impormasyon tungkol sa maliit na piraso ng ginto,
Ang fragment of the broken golden scale, may kakayahan itong pagsabayin ang realidad at ang mundo ng larong Panji niya. Dito niya naisip ang isang bagay na nakalimutan niya. Ang siya na nasa realidad ay walang kakayahang harapin ang mga halimaw mula sa mundo ng Panji niya, pero mayroon siyang naisip. Kaya naman, habang hawak ang piraso ng ginto, ang fragment of the broken golden scale, ay naisip niyang gamitin ito. Biglang nagliwanag ang piraso ng ginto at sa likuran niya ay isang imahe ng Diyosa ang lumitaw. Sa labas ng bahay ng ating bida, nasusunog ang paligid at marami ang sugatan. Makikita ang isang babae na tumatakbo, karga ang kanyang anak na babae. Habang nakayakap sa kanyang ina, ay natanong ng bata kung nasaan ang kanyang ama at bakit hindi pa ito dumarating, pero sinigurado ng kanyang ina na parating na ito. Habang tumatakas ang dalawa mula sa mga halimaw, ay bigla na lamang nahulog ang malalaking piraso ng bato, at nagulat sila sa pangyayari. Nakaligtas ang batang babae mula sa mga bato, pero ang kanyang ina ay natabunan ng mga ito. Nagmamadali ang batang babae para tulungan ito, pero mabigat ang mga bato kaya wala rin siyang nagawa. Nasabi ng kanyang ina na ayos lamang ito at kailangan na niyang umalis. Isang babae na may maikling buhok ang nagmamadaling tumakbo para tulungan sila. Tinanong nito kung ayos lang ba ang lahat, pero nakita niya na sugatan ng babaeng nabagsakan ng malaking bato. Sinabi nito na ayos lamang siya at kung maaari ay isama ang kanyang anak. Napapikit na lamang ang babaeng may maikling buhok. Alam niyang wala siyang magagawa para rito. Hindi niya kayang alisin ang malaking bato na nakadagan sa kanya. Kaya humingi na lamang ito ng paumanhin at hinawakan ang batang babae. Sabay sabi sa ina nito na sisiguraduhin niyang magiging ligtas ito. Pero isang anino ang makikita sa likuran nito. Napalingon siya at nakita niya ang isang halimaw na papalapit sa kanila. Habang papalapit ang halimaw ay naisip na lamang ng babae na marahil ay ito na ang kanilang katapusan. Pero isang lalaki ang pumagitna sa kanila at nagawa nitong hatiin ang halimaw. Seryoso ang mga mata nito, nagliliwanag habang inaatake nito ang mga halimaw sa paligid. Nanlaki ang mga mata ng babaeng may maikling buhok. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Habang yakap ang batang babae ay hindi pa rin siya makapaniwala na nakaligtas sila. Natanong niya ang kanyang sarili, sino kaya ang lalaking ito? Dumating siya na parang isang bida sa pelikula. Pero habang nag-iisip ang babae ay nakita nito ang isa pang halimaw na paparating. Sumigaw ito para balaan ang lalaki pero nakita niyang hindi ito gumalaw at isang mas malaking halimaw ang umatake sa higanteng insekto. Tumangala siya habang tinatanong ang sarili kung ano ang kanyang nakikita. Isang dragon na may 9 na ulo ang nasa likuran ng lalaking nagligtas sa kanila. Nakita niya na tumayo ang lalaki sa isa sa mga ulo nito at sinabing huwag itong gumalaw. Nakatingin lamang ang babae habang tinatanong ang sarili kung nananaginip ba siya. Pero biglang kumawala ang batang babae sa pagkakayakap nito at tumakbo papunta sa kanyang ina. Nakita naman ng ibang nasa lugar ang nangyari at nagmamadali silang lumapit para tumulong. Napalingon ang babaeng may maikling buhok. Nakita niya na tuloy lamang sa pag-atake ang lalaki sa mga halimaw na nasa paligid. Bigla na lamang lumitaw ang mga halimaw sa iba't ibang bahagi ng mundo. Hindi lamang sa Korea, sa paglitaw ng mga ito ay agad nilang inatake ang mga tao at winasak ang paligid. Dahil dito, marami ang namatay at nasugatan. Pero hindi lamang mga halimaw ang biglang lumitaw. Kasunod ng paglitaw ng mga ito ay dumating din ang mga mandirigma na may kakayahang labanan ang mga ito. Kasabay ang mga bayani na nais protektahan ang lahat. Ang dating mundo ay unti-unting nagbabago at isang bagong mundo ang nagbabadyang dumating. Isang lalaki ang nanunood ng balita sa kanyang cellphone at hindi ito makapaniwala sa kanyang nakikita, nagsulputan ang mga mandirigma, mga hanggal, sinasayang lamang nila ang hawak nilang fragment of the broken golden scale. Isang lalaki na may player name na Massacre, ang makikitang seryoso habang tinitingnan ang hawak niyang fragment of the broken golden scale. Nasabi nito na ngayon ay sigurado na siya na ang realidad at mundo ng Panji niya ay nagsisimula ng magsama. Habang mahigpit na hinahawakan ang piraso ng ginto, nasabi nito sa kanyang sarili na ang realidad at ang larong Panji niya ay maaaring maging isa sa hinaharap. At sa oras na iyon ng kaguluhan, ang lahat ay magiging magkalaban. Ang mga taong makakuha ng mas maraming fragment of the broken golden scale ay magkakaroon ng mas malakas na kapangyarihan at magiging bida sa panahong iyon.
Isang system window din ang kanyang tinitingnan at ang rangkang na hindi nagbabago sa loob ng 2 taon ay sa wakas na bago na. Ang puntos ng nangunguna ngayon sa rangkang ay umabot ng 220 points. Pinagmasdan niya ang pangalan ng nangunguna sa rangkang, si Randolph na may 220 points. Iniisip niya kung ito kaya si Randolph ang kilala nilang Phantom. Si Phantom, tinatawag ding Ghost, dahil walang nakakaalam ng kanyang tunay na pangalan ay binansagan siya ng mga ibang manlalaro sa pangalang ito. Siya ang unang manlalaro na bumuo ng NPC Expedition na tinatawag na Demon Realm Expedition, ang nag-iisang nakaabot sa huling bahagi ng larong Pangea. Kahit na hindi naging maganda ang resulta at nabigo ang expedition, hindi mapagkakaila na siya ang pinakamalakas na manlalaro sa larong Pangea. At dahil ang pinakamalakas na character na mayroon siya ay masasummon kapag namatay ito, marahil ay napunta siya sa mundo ng Pangea nang mabaigo ang expedition quest nito. Naisip din ni Massacre na kahit na ang character at mga gamit nito ay mawawala, ang mga talent nito sa mga dati niyang character ay maiipon. Kaya naman nauunawaan niya kung paanong nakakuha si Phantom ng mataas na puntos sa rangkang. Biglang nagising ang ating bida. Tama, si Randolph na nasa mundo ng Pangea. Habang nasa bathtub ay iniisip nito ang mga pangyayari. Ang mga halimaw sa larong Pangea ay lumitaw sa realidad, pati na ang mga karakter ng mga manlalaro nito. Ngayon ay nagiging mas malinaw na sa kanya ang lahat. Sa kanyang huling character ay muntik na niyang maabot ang dulo ng laro dahil sa Demon Realm Expedition. Pero ang mga hard NPC mercenary ay hinahadlangan ang progreso nito, at kahit na ang mga kasama nilang NPC ay tinraider sila. Naisip ni Randolph na kahit na anong posibilidad ang kanyang i-consider, ang mga paghadlang na ito ay laging iba sa kanyang inaasahan. Tumayo siya habang iniisip na kung ang mga paghadlang na ito sa laro ay gawa ng ibang manlalaro na katulad niya, ay ibang usapan ito, mga manlalaro na ayaw maabot ang katapusan ng laro at tinuturing siyang kalaban. Habang naglalakad si Randolph ay iniisip niyang ang mga manlalarong ito ay dati na siyang pinag-iinitan. Kaya malaki ang posibilidad na ganoon pa rin ang sitwasyon ngayon. At kung ang hangganan sa pagitan ng realidad at Pangea ay tuluyang maglaho, hindi siya maaaring magtago na lamang pagkatapos niyang makapag-log out. Alam niya sa sarili niya na kailangan pa niyang lumakas ng mabilis. Naupo naman si Isabela habang tinatanong si Randolph kung tapos na ba itong makipag-usap sa mga bituin. Napangiti ito nang sumagot si Randolph na oo at nagpunta ito sa kanya para tuparin ang pangako nito. Pero sinabi ni Randolph na mayroon siyang isang kondisyon. Napalingon si Isabela at pinaalis ang mga taga-silbi nito. Nang makaalis ang mga taga-silbi ay tinanong nito kung ano ang kanyang kondisyon. Nanlaki ang mga mata ni Isabela nang sabihin nito na dalhin siya sa lugar na tinatawag na sanctuary. Sumagot si Isabela na nahihibang na ba ito, pero nanatili lamang na nakatayo si Randolph habang iniisip na ang ikalawang main quest ay ang pagkakaroon ng class. Ngumiti siya habang sinasabi kay Isabela na mayroong bituin sa lugar na yun, pero ang hindi sinasabi ng ating bida, ay ang nais niyang class ay matatagpuan din sa lugar na yun. Isang gabi sa isang lumang gusali, maririnig ang dahan-daang paglalakad ni Isabela sa isang pasilyo, habang naiwan sa kanyang dinaanan ang mga katawan ng kanyang mga kalaban. Seryoso ang mga mata nito at parang baliwala lamang sa kanya ang pumatay. Samantalang si Randolph ay nakatayo lamang habang pinagmamasdan ang naglalakad na si Isabela. Sa isip nito, inabot lamang ng ilang minuto si Isabela para tapusin ang lahat ng bantay, at wala nang mas maaasahan pang kakampi kaysa rito. Bumalik tayo sa oras kung kailan nag-uusap sina Isabela at Randolph. Nagulat si Isabela sa sinabi ni Randolph. Hindi ito makapaniwala sa kanyang narinig, tama ba ang sinabi ni Randolph? Sinabi ba nito na dalhin niya siya sa lugar na tinatawag na sanctuary? Nasabi ni Isabela na nahihibang na si Randolph, pero sumagot lamang ito na naroon ang bituin. Habang nakaupo ay napatanong si Isabela sa sinasabi ni Randolph, naroon ang bituin. Sumagot naman si Randolph at sinabing oo, ngunit nakatago ito. Sa isip ni Randolph, naalala niya na nahanap niya ang tinatawag na 4th star nang hindi sinasadya habang nilalaro ang dati niyang game character, at sa tingin niya ay siya lamang ang nakakaalam kung saan ang eksaktong kinaroroonan nito. Sinabi nito kay Isabela na upang matanggal ang sumpa sa kanya ay kailangan nito ang tinatawag na Blessing of the Stars,
kaya kailangan niyang makuha ang bagay na ito. Takot na takot si Isabela sa gustong gawin ni Randolph at makikita ito sa kanyang mukha. Sinabi nito na ang sanctuary ay isang lugar na hindi maaaring pasukin ng kung sino-sino lamang, at kapag may nakaalam na sikreto siyang nagpasok ng ibang tao sa lugar na ito ay maaaring. Pero hindi pa natatapos ni Isabela ang kanyang sinasabi ay pinigilan ito ni Randolph at sinabing, pero pwede kang pumunta at pumasok sa lugar na iyon. Dagdag pa nito na wala na silang oras at kailangan pag-isipan kaagad ni Isabela ang mga sinabi niya. Ito ang natitirang paraan para makaalis ito sa desyertong naging kulungan nito. Ngayon, bumalik naman tayo sa aktwal na nagaganap, Jusko, napakahirap namang ikwento ng mga pangyayari, kung saan-saan napupunta ang kwentong ito, di bale na, balik tayo sa kwento. Naisip ni Randolph na kung nabigo siyang mahikayat si Isabela noong una silang nagkaharap, ay maaaring ang gumugulong sa lupa ngayon ay ang ulo niya at hindi ang ulo ng mga kalaban. Lumingon si Randolph kay Isabela at sinabing nakarating na sila sa lugar na kailangan nilang puntahan. Isang malaking at madilim na lagusan na may hagdan pababa ang tumambad sa kanilang harapan habang sinasabi ni Randolph na ito ang tinatawag na Holy Ground. Isang daan na nababalot ng makapal at nakakatakot na hangin ang kanilang nasal ayan. Ang system window notification ay nagbigay ng mensahe na nakarating sila sa lugar na tinatawag na Hidden Sanctuary of the Desert. Nagbigay ito ng subquest na Explore the Sanctuary, at ang gantimpala para rito ay base sa antas ng level ng pagsisiyasat dito. Nagpaalala rin ang system window na ang lugar ay nababalot ng malakas na lason at demonic energy, at kung mahina ang kanilang depensa laban dito ay hindi ipinapayo na pasukin nila ang lugar. Pero isa sa mga hidden traits ng ating bida ay ang Giant's Demon Resistance, at sa pagkakataong ito ay pinuprotektahan siya ng abilidad na ito. Habang naglalakad pababa ng hagdan ay naisip ng ating bida na kung hindi dahil sa abilidad na ito ay hindi niya magagawang makapasok sa lugar na ito, dahil sa normal na sitwasyon, ang isang level 2 beginner na katulad niya ay walang kakayahan para makatapak sa lugar na ito. Si Isabela naman ay walang imak at sumusunod lamang ng tahimik sa ating bidang si Randolph, ano kaya ang iniisip nito? Nakakatakot naman, sa isip ni Randolph, kung paunahin niya si Isabela at hayaan lamang na matapos ng normal ang subquest, ang reward na makukuha niya ay magiging okay naman. Patuloy sa pagbaba si Randolph, sa sandaling ito ay hindi importante sa kanya ang subquest at ang reward na makukuha niya rito. Dahil sa lugar na ito, mas mahalaga sa kanya na makuha ang character class na nakatago rito, at kung anong class ito ay hindi pa rin natin alam. Bakit ba kasi ayaw sabihin ni Randolph kung ano ang class na sinasabi niya? Masyado namang pa-cliffhanger ang bida natin. Pero habang naglalakad ay nagulat si Isabela sa kanyang nakita, hindi nito alam kung ano ang kanyang gagawin. Isang malawak at malalim na kanyan ang bumungad sa kanyang harapan. Mararamdaman ang malakas na hangin sa paligid nito at sa dulo ay makikita ang isang maliit na liwanag, marahil yun ang daan palabas. Ang kaso, ang tanging daan para marating ang dulo ay ang mga magkakahiwalay na poste na nakakalat sa lugar. Naisip siguro ni Isabela kung anong klaseng parkour ang kailangan nilang gawin para makarating doon. Napapikit na lamang ito sa sobrang inis at napabuntong hininga. Makikita sa mukha nito ang pagkainis, naisip siguro nito kung anong kapestihan ang pinaggagawa ni Randolph. Tumalikod ito para umalis habang sinasabing mukhang maling daan ang napuntahan nila, pero bigla itong pinigilan ni Randolph at tinanong kung saan ito pupunta. Tiningnan ng masama ni Isabela si Randolph at sinabing ang daan sa harap nila ay isang patibong. Ang malakas na hangin sa paligid ng kanyan ay nakadisenyo upang pigilan ang mga dadaan dito. Hindi ito makapaniwala na nautos si Randolph ng isang simpleng patibong. Paano kaya ito naging isang star-bearer, sa isip-isip niya? Ngunit habang hawak ni Randolph sa balikat si Isabela, ay napangisi ito at tinanong si Isabela kung natatakot ba ito. Biglang nag-iba ang ekspresyon sa mukha ni Isabela, "My God, ako ang kinakabahan para sa bida nating ito." Kaya naman pala ito hiniwalayan ng kanyang kasintahan, isa pala itong ironclad straight man. Lumaki ang mga mata ni Isabela sa narinig niya, at naging pula ang paligid ng kanyang paningin habang makikita ang galit sa kanyang mga mata. Bakit ako ang natatakot sa oras na ito? Wala naman akong kinalaman dito, nagkukwento lang ako. Tuloy sa pagsasalita ang ating bida at sinabi nitong matatakutin pala si Isabela.
Lalo lamang nairita si Isabela at sumagot na wala sa bokabularyo niya ang salitang takot, dahil siya ang tinatawag na Snake Princess. Kung ganoon, ako ang nagkukwento ng mga pangyayaring ito ay may nakabold at capital letters pa ang salitang takot, kaya sana huwag naman akong madamay. Nanatiling nakatayo si Isabela, pero mababakas sa kanyang mukha na, teka lang, bakit parang mukhang natatakot ang ating Snake Princess? Pero sinabi nito na mataas ang chance ang isang patibong ito, at akalain mo naman, nagkataon? Oo, nagkataon lamang na pinupulikat din ang kanyang mga paa. Kaya naman umupo ang ating bida sabay sabing wala silang ibang pagpipilian, kaya kakargahin na lamang niya si Isabela, ang Snake Princess. Nagulat na naman si Isabela at halatang nahihiya habang pasigaw nitong tinanong si Randolph kung gusto ba nitong mamatay at saan ito kumuha ng lakas ng loob. Pero pinigilan na naman ni Randolph si Isabela sa pagsasalita. Sinabi ni Randolph na kakasabi lamang nito na pinupulikat ang kanyang paa. Dagdag pa nito, wala na silang masyadong natitirang oras dahil pagsapit ng umaga at kapag natagpuan ang mga patay na mandirigma, malaki ang posibilidad na paghinalaan si Isabela dahil wala ito sa kanyang pwesto. At ang mga sundalo ng Desert Queen ay siguradong ipapadala para habulin siya. Kaya kaysa magsayang ng oras sa lugar na ito, mas mainam na magmadali na sila para makaalis. Walang nagawa ang ating Snake Princess kundi magpakarga kay Randolph at nahihiyang sinabi na kung hindi dahil sa pulikat niya sa paa ay hindi niya gagawin ito. Sinabi ni Randolph na kumapit ito ng mabuti at nagsimulang tumakbo ng mabilis si Randolph. Pero imbes na dumiretso ay bigla itong lumiko at tumakbo sa ibang direksyon. Nagulat si Isabela dahil iba ang direksyong tinatahak ni Randolph at maling daan ito. Napasigaw si Isabela na walang daan sa harap nila at bangin lamang ang naruroon, pero huli na ang lahat dahil tumalo na ang ating bida na si Randolph, at sa kasamaang palad ay kasama niya sa pagtalon si Isabela. Ngunit biglang kuminang ang mga mata ni Randolph at ang hidden trait niyang tinatawag na mutant ay na-activate. Ang abilidad na mutant ay may kakayahang makita ang lahat ng bagay na hindi kayang makita ng normal na mga mata. Nagulat si Isabela dahil patuloy sa pagtakbo si Randolph sa lugar na walang daan, nasabi nitong mayroon palang lihim na daan na hindi nakikita ng mga mata sa lugar na ito. Napaisip si Isabela habang tinitingnan si Randolph, paano nalaman ng lalaking ito na may lihim na daan sa lugar na ito, samantalang siya, ang Snake Princess, ang ikalawa sa may pinakamataas na posisyon sa Face Almer, ay hindi ito alam. At sa lugar na ito na tinatawag na Sanctuary, kung saan nag-uumapo sa lason at demonic energy ang paligid, ay hindi man lamang ito nahihirapan huminga. Napakaraming kakaibang pangyayari ang nagaganap sa sandaling ito na hindi na maaaring maipaliwanag sa simpleng sagot na isa lamang itong Starbearer. Lumingon si Randolph at nasabing hindi niya akalain na ang pangalawang pinuno ng Face Almer ay takot sa matataas na lugar. Sumagot si Isabela na nanahimik lamang. Nagpatuloy sa pagtakbo si Randolph habang naiiritang nasabi ni Isabela sa kanyang sarili na parang masyadong kampante ang lalaking ito na kasama siya. Hindi ito simpleng kumpiyansa lamang dahil sa pagiging malakas nito. Habang tumatakbo si Randolph, karga ang Snake Princess, ay pakiramdam ni Isabela na parabang tinatrato siya ng lalaking ito na parang isang dating kaibigan na matagal na niyang hindi nakita. Direktang tinanong ni Isabela si Randolph kung nagkita na ba sila noon. Natigilan si Randolph at hindi ito kaagad nakasagot. Habang tumatakbo paakyat sa isang invisible na hagdan ay sinabi nitong hindi pa sila nagkita sa iisang lugar. Hindi ito naintindihan ni Isabela kaya tinanong niya ito ulit kung ano ang ibig niyang sabihin. Sumagot si Randolph na, nakita, pero hindi mo pa ako nakita. Teka lang, ako ang naguluhan dito, Randolph. At paanong nakatayo na lamang sila ngayon, samantalang kanina ay tumatakbo pa sila? At bakit mukha na silang nagte-teleport sa sandaling ito? Napuno ng liwanag ang lugar at parang may kidlat sa paligid. At bigla na lamang ay nakatayo na sila sa isang malawak na kaparangan. Lantian ang paligid at sa harap nila ay makikita ang tila mga bundok na pinagpatong-patong na malalaking bato. Napatingin si Randolph sa paligid. Alam niya kung ano ang nangyayari, ang buong lugar ay napapalibutan ng domain barrier, at tanging ang mga taong susunod sa tamang daan lamang ang makakakita sa lugar na ito. At sa sandaling ito ay may naalala siya. Habang nag-iisip ang ating bida ay isang pulang liwanag ang biglang lumitaw, at bigla na lang gumalaw ang mga malalaking bato.
Bigla na lang tumayo ang mga ito habang napapalibutan ng pulang aura. Mga nilalang nagawa sa bato, sa gitna ng dibdib nito ay makikita ang isang pulang bilog na enerhiya, mga golem. Tiningnan ni Randolph ang mga ito habang nasabi niya sa kanyang sarili na sa oras na ito, ang tagapagbantay ng lugar ay mga golem. At dahil sa mga simbolo nito sa dibdib, sa tingin niya ay nasa upper tier level ang mga ito, at sa kasalukuyan niyang level ay sigurado siyang kahit madimpian lamang siya ng mga ito ay siguradong patay siya. Tumingin siya kay Isabela at pabirong tinanong kung wala na ba ang pulikat nito sa paa. Irritable pa ring sumagot si Isabela at sinabing wala itong tigil sa kakasalita. Mabuti pang manahimik na lamang ito at manood. Biglang sumugod ang mga golem sa dalawa at hinigpitan ang kanilang mga kamao, tila naghahanda na atakihin ang ating mga bida. Isang mabilis at malakas na suntok ang pinakawala ng golem papunta kay Isabela. Bakit si Isabela ang inatake at hindi si Randolph? Ano ito, isa na namang plot armor para sa bida? Pero tumayo lamang si Isabela at hindi pinansin ang paparating na atake. Napangiti si Isabela nang makita ang pag-atake ng golem sa kanya. Isang mabilis na galaw ang tumama sa kamay at braso ng golem at makikita ang maraming hiwa rito. Isang malakas na liwanag ang sumabog at nagkadurog-durog ang golem habang nakatayo pa rin si Isabela, na ngayon ay hawak na ang kanyang dagger. Lumingon ito kay Randolph at sinabing malapit na itong matapos. Grabe, bakit parang bidang-bida ang dating ni Snake Princess? Sumugod ng mabilis si Isabela habang hawak ang kanyang mga sandata. Agad siyang napansin ng mga golem, pero wala silang nagawa laban sa kanya. Mabilis niya silang inatake, hiniwa ng pira-piraso at walang kahirap-hirap na iniwasan ang mga atake, na parabang namamasyal lamang siya sa parke. Napangisi na lamang ang ating bida habang pinapanood si Isabela. Inisip niyang akalain mong isang assassin class ang character ni Isabela, pero parang isang warrior kung umatake. Talagang nakakatuwang panoorin, lalo na't siya mismo ang gumawa at nagpa-level ng character na ito noon sa laro. Nagkahiwa-hiwa ang mga golem sa mga atake ni Snake Princess. At sa paghinto ng pag-atake ni Isabela habang nakapos, ay nagkahati-hati ang mga golem at nagkalat sa paligid. Nasabi na lamang ni Randolph na ito marahil ang tunay na lakas ng isang level 8. Isa-isang nahuhulog ang mga piraso ng golem sa paligid ni Isabela habang tinitingnan ni Randolph ang lumitaw na system window. Nagbigay ito ng mensahe na maaari na niyang makuha ang class na Golem Maker, at pinapapili siya kung tatanggapin ang class na ito o hindi. Nagulat si Randolph kung paanong binilang ng system ang mga kalabang tinalo ni Isabela bilang kanya. Oo nga naman, bakit ganoon? Isang protagonist halo na naman ba ito? Sa larong Pangea, ang Summoner type class ay bihira lamang makuha, kaya ang isang Golem Maker ay isang maayos na character class. At kung pagbabasehan ng laro, ang class rank nito ay maituturing na high tier. Pero kahit na malakas ang character class na ito, hindi ito ang gusto ni Randolph, kaya tinanggihan niya ito. Dahil ang makapagbibigay sa kanya ng nais niyang character class ay iba. Isang nakakatakot na aura ang biglang lumitaw sa paligid. Agad itong naramdaman ni Isabela at naghanda siya sa maaaring mangyari. At sa harap nila ay isang nakakakilabot na anyo ang lumitaw, napapalibutan ng malakas at nakakatakot na aura. Isang tila bundok na puno ng mga simbolo ang tumambad sa kanilang harapan, nababalot ng madilim at nakakatakot na aura. Napatingala si Randolph habang sinasabi sa kanyang sarili na sa wakas ay nagpakita rin ito, ang tinatawag na The Greater God Who Guards the Star. Isang higanteng ahas ang makikita sa harap ni Randolph. Nakatingin ito ng diretsyo sa kanya, sobrang laki na hindi na ito matatawag na ahas, mas angkop na tawagin itong serpent. Teka lang, may pinagkaiba ba ang serpent sa snake? Hindi ako sigurado, pero ang serpent na ito ay sobrang laki at nakatingin ng diretsyo sa ating bida. Pero akalain mo nga naman, tiningnan din lang ito ni Randolph ng diretsyo, habang si Isabela ay nakatayo. Rin, hawak ang kanyang dalawang punyal, nagkatitigan lamang sila, si Randolph, si Isabela, at ang higanteng serpent na tinatawag na Ancient King Dramid, habang isang system window ang lumitaw. Nagpaalala ito na ang character level ng ating bida ay masyadong mababa sa recommended level 10 para sa lugar na tinatawag na Sanctuary. Habang napapalibutan ng makapal at nakakatakot na aura na sabi sa sarili ni Randolph na sa wakas ay nagpakita rin ito. Ang Greater God Who Guards the Star,
isang higanteng serpent na may pulang mga mata ang nasa harap niya ngayon at direktang nakatingin sa kanya, ang tinatawag na Ancient King Dromant. Habang pinagmamasdan ito ni Randolph ay naramdaman niya ang matinding puwersa nito, sa pagkakataong ito ay kinabahan siya. Nasabi niya sa kanyang sarili na kung ito ba ang tinatawag na The Mountain Guardian of the Sanctuary. Habang nag-iisip si Randolph ay inistorbo ito ni Isabela, nasabi nito na hindi naman siguro iniisip nitong si Randolph na harapin niya ang Mountain Guardian para sa kanya, di ba? Lumingon si Randolph at sinagot ang tanong ni Isabela, sinabi nito na hindi nito kailangan mag-alala dahil kahit na mukha itong nakakatakot ay mabait at maamo ito. Sasabihin pa sana ni Randolph na hindi ito basta-basta umaatake at hindi ito nauunang umatake nang bigla na lamang nitong ginawa ang lahat ng sinabi niyang hindi nito gagawin, mabilis itong kumilos at sumugod na parang kakainin ng buhay ang sinumang kalaban nito. Mabilis nitong inatake si Isabela, mabuti na lamang at laging handa itong si Isabela at nagawa niyang depensahan ang kanyang sarili, mabilis itong nakaiwas sa pag-atake ni Dromant. Ngunit kahit nagawa niyang makailag ay natamba pa rin ito at nabitawan ang kanyang hawak-hawak na sandata. Hindi ito inaasahan ni Randolph, masyadong naging mabilis ang mga pangyayari, hindi siya makapaniwala na umatake agad itong si Dromant. Hindi pala naiwasan ni Isabela ang atake ni Dromant dahil tinamaan ito ng isang maliit na bato sa ulo. Galit na galit nitong tiningnan si Randolph at makikita sa mukha nito ang lahat ng gusto niyang sabihin, anong mabait, anong maamo. Iba yata ang pagkakaintindi nitong si Randolph sa mga salitang ito. Habang naglalabas ng nakakatakot na aura itong si Dromant ay nasabi pa nitong si Randolph na kakaiba ang sitwasyon dahil sa pagkakaalala niya ay isa itong mabait na nilalang na tumutulong upang gabayan ka sa daan, pero galit na tinanong ni Isabela si Randolph kung mukha ba itong mabait sa tingin niya. Habang nagtatalo ang dalawa ay nagsalita itong si Dromant, tinawag nito si Isabela na Challenger of the Sanctuary at sinabing talunin siya nito para patunayan na karapat-dapat siya sa kwalifikasyon, pero nagmamadaling itinanggi ito ni Isabela at sinabing hindi siya ang humahamon sa Sanctuary. Pero sinabi ni Dromant na tinalo nito ang kanyang tagapagbantay at ngayon ay itinatanggi niya ito. Bigla na lang naalala ni Isabela ang mga ginawa niya, oo nga naman siya ang humarap at tumalo sa tagapagbantay. Mabilis na umatake si Dromant gamit ang kanyang buntot. Seryoso ang hitsura nitong si Dromant habang inaatake si Isabela, nasabi nito na kung hindi niya magagawang patunayan ang kanyang sarili ay hindi siya makakaalis sa lugar na ito ng buhay. Mabilis na iniwasan ni Isabela ang mga pag-atake habang itinatanggi ang mga sinasabi ni Dromant. Patuloy ang pag-atake na ginagawa ni Dromant, mabilis ang mga ginagawang pag-iwas ni Isabela, habang tinatanong si Randolph kung ano ang dapat niyang gawin. Sa mga oras na ito ay nakatingin lamang si Randolph sa nangyayari, hindi niya naintindihan kung bakit ganito ang reaksyon ni Dromant. Hindi ito ang kanyang natatandaan, dahil noong huli niyang ginawa ang misyon na ito ay hindi niya maalala na kailangan niyang talunin ito, mayroon bang nabago sa mga pangyayari. Pero biglang may naalala si Randolph, nanlaki ang mga mata nito, mabuti naman at may naalala siya kung hindi delikado ang lagay ng ating Snake Princess na si Isabela. Si Ancient King Dromant, ang tinatawag na The Mountain Guardian who guards the star, isang greater god na may napakalaking katawan. Ayon sa alamat ni Dromant isa itong enchanted beast na ang katawan ay lumaki at kasabay nito ay nagkaroon ng karunungan dahil sa spiritual energy na nagmula sa bituin. Sa pagkakaalala niya noong huli niyang natapos ang misyon na ito ay naglalaro pa siya gamit ang character ni Willem, isang level 10, 5-star transcendent rank character. At nang ginawa niya ang misyon na ito gamit ang karakter ni Willem ay masunurin na ginabayan siya ni Dromant patungo sa kinaroroonan ng bituin, at kung tutusin simple lamang ang rason, dahil sa mga oras na iyon ang karakter niyang si Willem ay may kwalifikasyon. Seryosong pinagmuni-munihan ni Randolph ang pangyayari kung tama ang kanyang pagkakaintindi, kung mas mahina ka kaysa kay Dromant ay aatakihin ka nito, pero noong mga panahong iyon ay lubhang malakas ang karakter niyang si Willem. Hindi alam ni Randolph kung ano ang dapat niyang gawin sa sitwasyong ito. Sa pagkakataong ito ay hindi na nagawang maiwasan ni Isabela ang malakas na atake ni Dromant at tumalsik ito. Malakas ang naging pagbagsak niya sa lupa at makikita sa mukha nito ang pinsalang kanyang tinamo. Naisip niyang dahil sa lason galing sa sanctuary, ang katawan niya ay hindi makakilos ng maayos at isa bang pagkakamali ang pumunta sa lugar na ito dahil lamang sa mga sinabi ni Randolph na hindi naman siya sigurado kung isa nga talagang star bearer, habang papalapit na ang susunod na atake ni Dromant.
Napapikit na lamang si Isabela nang makitang nasa harap na niya ang atake nito, pero biglang nagsalita si Randolph at inutusan si Drummond na tumigil. Natigilan si Drummond sa pag-atake, saktong-sakto lamang dahil napakalapit na ng atake na ito kay Isabela at sigurado ako na kung tumama ito ay hindi magiging maganda ang resulta. Napatingin si Drummond sa pinanggagalingan ng boses, nakita niya ang lalaking nakatayo sa hindi kalayuan. Tinanong nito si Randolph kung paano nito nalaman ang tunay niyang pangalan. Seryoso at puno ng kumpiyansang sumagot si Randolph, sinabi nito na ang master nito, na si Willem, ay nagbalik na. Unti-unting lumapit ang higanteng serpent kay Randolph, tinitigan ito, at muling nagtanong kung siya ba si Willem, mukhang hindi ito makapaniwala. Pero biglang tumawa itong si Drummond, tumawa ito ng malakas sa harap mismo ni Randolph. Galit na sinabi nito na hindi pa nga ito handang tanggapin ang bituin, na mas mahina pa ito kaysa sa tagapagbantay niya na golem, totoo bang siya si Willem? Sa lahat naman ang nilalang siya pa talaga, pero hindi pinakinggan ni Randolph ang mga sinabing ito ni Drummond at nagtakip lamang ito ng tenga, medyo yata naging emosyonal si Drummond sa mga sandaling ito at napalakas ang kanyang pagsasalita. Natatawang sinabi ni Drummond kay Randolph na makinig itong mabuti sa kanyang sasabihin. Si Willem ay isang makapangyarihan at malakas na tao, isang perpektong transcendent na karapat-dapat lamang na maging master niya. Ngunit ganoon pa man, kahit na makapangyarihan siya ay nabigo pa rin siya sa Demon Realm Expedition at lahat ng bituin niya ay naglaho, nangangahulugan ito na tuluyan na siyang namatay. Sa mga sandaling ito ay galit na sinabi ni Drummond na kahit wala na ito, ang isang mahinang nilalang na katulad ni Randolph ay walang karapatan na sabihin ang pangalan ng kanyang master na si Willem at agad nitong inatake si Randolph. Pero hindi natinag si Randolph sa mga oras na iyon at sinabi lamang nito kay Drummond na igalang nito ang kontrata sa pagitan nila. Muli na namang natigilan si Drummond, tiningnan muli nito si Randolph at nasabing paano nito nalaman ang umiiral na kontrata sa pagitan niya at Willem at wala dapat na nakakaalam tungkol sa bagay na ito pero hindi sumagot si Randolph at tiningnan lamang nito si Drummond. Inalala ni Randolph ang kontrata niya kay Drummond, nakasaad dito na ang makakakuha ng bituin ng The Mountain Buried by the Star at malaman ang tunay na pangalan ng Mountain Guardian ito ang siyang magiging bagong master nito. Ang Mountain Guardian ay susunod sa utos ng bagong master nito at ang nilalaman ng kontrata ay hindi dapat malaman ng sinuman. At sa oras na malaman ito ng iba, ang sumuway sa kontrata ay mamamatay sa sumpa ng kasunduan. Pero sa isip ni Randolph nasabi lamang niya ito dahil naalala niya ang alamat, mabuti na lamang at ang patakaran ng laro ay gumagana pa rin. At katulad ng inaasahan niya dahil ang katauhan niya ngayon ay si Randolph, ang sumpa ng kontrata ay hindi siya naapektuhan, dahil kung iisipin mo nga naman ang karakter niyang si Willem ang may kontrata kay Drummond. Tinitigan ulit ni Drummond si Randolph at tinanong kung sino ito pero hindi ito sinagot ni Randolph. Sinabi lamang ni Randolph na kung gustong malaman ni Drummond ang katotohanan kung sino siya ay gabayan niya ito at ang bituin na ang magpapatunay kung sino talaga siya. Sinabi ni Drummond na ang bituin ay hindi nagpapakita ng awa sa mga walang kwalipikasyon at masusunog lamang siya ng apoy sa oras na lapitan niya ito. Puno ng kumpiyansa si Randolph nang sinabi nito na marahil ay ganoon nga ang mangyari pero bakit hindi na lamang nila tingnan. Pabiro pa nitong tinanong si Drummond kung natatakot ba ito na kilalanin siya ng bituin at mabunyag ang katotohanan na siya ang tunay na master nito. Makikita ang galit sa mata ni Drummond, sinabi nito na nakakatawa na ang isang mahinang nilalang na katulad ni Randolph na parang madudurog agad sa isang kagat pa lang, ay may lakas ng loob na magyabang sa harap niya. Pero kahit puno ng galit, tumalikod si Drummond at sinabihan si Randolph na sumunod sa kanya at dadalhin niya ito sa bituin. Sinabi din ito na hindi ito naniniwala na siya si Willem, pero dahil sa alam nito ang tungkol sa kontrata pakiramdam ni Drummond ay hindi tama na patayin niya ito. Habang gumagapang papalayo para gabayan siya sinabi nitong mas maganda na hayaan na lamang niya ang bituin ang siyang tumapos kay Randolph. Nang makarating sa kinaroroonan ng bituin ay hindi makapaniwala si Isabela sa kanyang nakikita. Sa isang madilim na lugar, isang lumang altar na tila nasa gitna ng kawalan ng makikita, nandito makikita ang bituin. Sumagot si Randolph na oo, ang bagay na nakalagay sa altar ang kanilang pakay, ang bituin. Sa ibabaw ng isang bato na may simbolo ng bituin makikita ang isang bungo. Tinanong ni Isabela si Randolph kung ang bungo ba ang bituin na hinahanap nila. Lumingon si Randolph at sinagot si Isabela ng oo pero mas tamang sabihin na ito ang mukha ni Leah.
Sinabi ni Randolph na noong namatay si Leia ang kambal na diyosa ng Pangea, ang katawan nito ay nahati sa 32 piraso at kumalat sa buong kontinente, at ang 32 piraso ng katawan ni Leia ang tinatawag nila ngayong bituin. Napangiti si Randolph habang hawak-hawak ang bungo. Naisip nito na ang mga tinatawag nilang bituin ay ginagamit bilang boundary catalyst ng mga manlalaro ng Pangea para makamit ang transcendence. Biglang naging seryoso si Randolph, isang malaking pillar ng apoy ang lumitaw sa gitna ng altar. Nang makita ito ni Isabela ay napasigaw ito at tinanong si Randolph kung ayos lang ba ang lahat. Natatawa si Drummond na sinabing binalaan niya ito, na masusunog ito sa oras na lapitan niya ang bituin. Nasa isip ni Drummond na buti nga sa iyo. Kahit kumilos ka pa ng may kumpiyansa sa sarili habang nilalapitan ang bituin, sa huli ay tinanggihan ka pa rin ito, masunog ka hampas lupang nilalang. Pero sa gitna ng nangangalit na apoy makikita ang isang anino. Ito si Randolph habang hawak ang nagliliwanag na bungo at napapalibutan ng nangangalit na apoy. Napalingon ito sa kinaroroonan ni Drummond at Isabela, naramdaman siguro nito ang mga sinabi ni Drummond. Tiningnan nito ang hawak niya, alam niyang aatakihin lamang siya ng bituin at papatayin sa isang senaryo kapag nakuha mo ito ng hindi dinadaanan at hinaharap si Drummond. Sa isip niya kahit gaano pa kagulo ang mga pangyayari ay nagawa niyang makaharap si Drummond kaya wala siyang nakikitang magiging problema. At ang tanging nakikita niyang problema ay kung makukuha ba niya ang character class na gusto niya. Dahil sa pagkakaalala niya kapag nakuha mo ang bituin ng wala pang class, ay ibibigay sa iyo ng bituin ang class na ito, ang kaso lang ay hindi siya sigurado dito dahil hindi pa niya ito nasusubukan, aksidente lamang niyang nalaman ang tungkol sa bagay na ito. Habang hawak ang nagliliwanag at nag-aapoy na bungo, sa gitna ng nangangalit na apoy nito, isa-isa lumitaw ang kanyang mga traits. Bigla na lang naglaho sa kanyang mga kamay ang hawak niyang bungo. Naramdaman niya ang kapangyarihan na biglang damaloy sa kanya at isa-isa lumitaw ang mga system window notification. Sinabi nito na ang kanyang mana ay na-convert bilang star energy at natanggap niya ang main skill na Star Pierce level 1 at sub-skill na Blessings of the Star level 1, star effect na all stats plus 5 at lalo pang madidagdagan ang kanyang kapangyarihan sa oras na makuha pa niya ang mga ibang bituin, at kahit na maabot niya ang transcendence ay hindi mawawala ang mga star effect na ito. Ang huling system window notification ay nagsabi na natanggap niya ang character class na Star Successor. Tiningnan ni Randolph ang unti-unting paglaho ng bungo sa kanyang kamay. Hindi makapaniwala si Isabela, biglang naglaho sa kamay ni Randolph ang bungo, ang bituin. Habang tinatanggap ang bago niyang kapangyarihan tinawag ni Randolph si Isabela at tinanong, kung ano ang gusto nitong gawin sa oras na matanggal ang sumpa sa kanya. Nagulat si Isabela sa tanong na ito, pero sumagot din ito kaagad at sinabing gusto nitong umalis sa desyerto at hanapin ang pamilya ng Dursian. Sinabi ni Randolph na babasbasan niya ito para magawa nitong makaalis sa desyerto sa isang kondisyon. Tinanong ni Isabela kung ano ito. Sinabi ni Randolph na maglingkod sa kanya si Isabela sa loob ng 1 taon. Pagkatapos nito ay malaya na siya at tutulungan niya itong hanapin ang kanyang pamilya. Napaisip si Isabela. Naalala niya ang Desert Queen na kanyang pinaglilingkuran. Pero habang inaalala ni Isabela ito ay hinawakan siya ni Randolph sa balikat. Direkta nitong sinabi na hindi siya ang Desert Queen at walang kasinungalingan sa kanyang mga sinabi. Nagulat si Isabela sa sinabing ito ni Randolph, sandali itong natigilan. Pero lumuhad ito sa harap ni Randolph at sinabing maglilingkod ito sa kanya. Sinabi ni Randolph na tama ang naging desisyon nito. Habang si Drummond naman ang kanyang pinagbalingan, tinanong nito kung tama ba na ang nagmamay-ari ng bituin ang master nito. Pinagpawisan si Drummond na uuto itong sumagot ng oo. Matapos marinig ni Randolph ang sagot nito ay bigla niya itong tinuro at sinabing yumuko ito sa kanya at sumunod. Isa na namang system window ang lumitaw, sinasabi dito na ang quest niya na obtain a class ay tapos na. Isang system window din ang lumitaw. Sinabi nito na ilang combat-oriented constellation ang nagsisimulang maging interesado sa kanya. Hindi may pinta ang mukha ng Desert Queen tila ba mayroon itong naramdaman. Habang nakaupo sa kanyang trono at sa harap ng kanyang mga mandirigma ay nagsalita ito na si Isabela ay pumasok sa loob ng sanctuary kasama ang alipin na nahuli nito. Inutusan niya ang mga ito na kaagad hulihin ang dalawa.
Bumalik tayo sa tunay na mundo, sa isang kafe. Sa loob nito ay nag-uusap ang tatlong individual, isa sa mga ito ang nagtanong kung totoo bang si Randolph ang tinatawag nilang Phantom. Sumagot ang isa na tiyak ito dahil kahit baliwalain nila ang resulta ng main quest isa, ang makakuha ng mas mataas na class score kaysa kay Gracia ay imposible maliban na lamang kung alam mo ang lahat tungkol sa larong Pangea. Isa sa mga lalaki ang nagsabi na ang 5 taon na veteranong manlalaro na si Phantom ay lumitaw na rin sa wakas, at sigurado siyang magdudulot ito ng malaking kaguluhan. Naitanong naman ng isa kung maaari kaya nila itong makontak bago ito mahanap ng iba. Nagtanong ang babae sa grupo na paano nila gagawin iyon samantalang hinanap nila ito sa loob ng 5 taon pero hindi nila ito nakita. Sinabi ng isang lalaki na ang dahilan kung bakit hindi nila ito nahanap ay dahil ang manlalaro na si Phantom ay ngayon lamang naging katulad nila at dahil ngayon ay katulad na nila ito, maaaring may paraan na para mahanap nila si Phantom. Iminungkahi naman ng isa nilang kasamang lalaki na maaari nilang subukan ang tinatawag na phishing strategy dahil ang secret auction hall ay bukas na ulit bilang gantimpala sa main quest 2, iniisip niya na maaaring gamitin ito ni Phantom. Pinag-isipan ng babae nilang kasama ang phishing strategy, dahil naisip niya na kakailanganin ni Phantom ng maraming kagamitan kung gugustuhin itong manguna sa susunod na main quest 3. Ang phishing strategy ay maaaring gawin sa secret auction hall kung saan ay pwedeng makipagkalakalan ang mga manlalaro. Ang plano, maglalagay ka sa secret auction hall ng isang mataas na kalidad na kagamitan sa mababang halaga. Sunod ay gagamit ka ng ability ng isang anting-anting na tinatawag na twin para lagyan ng location tracking ability ang sinumang bibili ng kagamitan na ito. Ang mga bagong manlalaro na hindi alam ang tungkol dito ay madalas naloloko ng paraan na ito at binibili ang mga murang gamit kaya naman ay nasusundan, naho-hold up at kung minsan ay napapatay dahil dito. Pero natanong ng isa nilang kasama kung ang isang katulad ba ni Phantom ay mauutos sa ganitong klaseng patibong, kung itong si Randolph ay talagang si Phantom, siguradong alam niya ang lahat ng abilidad ng mga anteng-anteng sa laro. Pero nanginginig na sumagot ang kasama nilang babae na maaaring mautos si Phantom sa paraang ito. Nagtaka naman ang mga kasama niya sa sinabi ng babae. Pero bigla na lang nagbago ang hitsura ng babae na para bang nagdedeliryo ito. Sinabi nito na nabiguman si Phantom ay siya pa rin ang nagpasimula ng Great Expedition. At ang ganoong siguro ang tinutukoy niya dito ay ang Demon Realm Expedition at ang ganoong klaseng kadeterminadong pagpapasya ay sadyang hindi normal. Siguro ang tinutukoy niya dito ay ang Demon Realm Expedition. Dagdag pa nito na malaki ang posibilidad na kapag nakita ni Phantom ang murang kagamitan sa auction hall ay magdesisyon itong bilhin agad ang gamit, at kung balak ng ibang manlalaro na hamunin ito gamit ang abilidad ng anteng-anteng ay bahala sila pero kapag pinuntirya ka ni Phantom ay siguradong katapusan mo na. Para sa babae ito ang kilala niyang Phantom. Wow, fangirl ang peg, nasa chapter 6 pa lang tayo ng kwento may fangirl na. Pero para sa babae kahit gayon pa man ang sitwasyon at maaaring delikado ang plano nila, kailangan pa rin nilang makita at makilala si Phantom at kidnapin, imbitahan ito sa kanilang guild. Napilitang tumawag ng pulis ang dalawang kasama nito dahil nagiging masyado ng delikado ang mga iniisip ng babae. Itong mga pulis naman ay walang kaalam-alam sa nangyayari at dahil sa mga narinig sa sinabi ng babae ay humihingi na ito ng senyales sa tumawag kung kailangan nito ng tulong. At ayon na nga. Tuluyan nang nawala sa topic ang usapan nila at napunta na lang sa walang katapusang pagchismaks ng babae kung sino ba talaga si Phantom at kung ano ang tunay nitong pagkatao, isa ba itong CEO ng isang malaking korporasyon? O isang tagapagmana ng isang business empire, pwede na rin natin siguro isama dito na maaari din itong isang superhero talaga, tutal pantasya naman ito ng babae eh. Isang mensahe ang ipinadala ng system window sa lahat ng manlalaro, ang Hall of Fame ay nagkaroon ng pagbabago, makikita natin ang bagong listahan ng bagong rankang at sa unang posisyon makikita ang pangalan ni Randolph na mayroong 230 points, dagdag pa dito na ang main quest to rights ng manlalarong si Massacre ay binawi na pati na ang kwalifikasyon nito na sumali sa gaganaping secret auction ay binawi na rin. Kasalukuyang binabasa ng manlalarong si Massacre ang mensahe pero mukhang wala ang kanyang atensyon sa mga nawala niyang pribilehiyo kundi nasa impormasyon na si Randolph ay mayroong 230 points. Natanong nito ang kanyang sarili kung anong klaseng character class ang nagbibigay ng ganoong kataas na puntos. Habang nakaupo at nagpapahinga ay nasabi nito na mukhang pansamantala muna siyang hindi makakasali sa secret auction pero baliwala naman sa kanya ito. Pero sa isang anggulo ng lugar na kanyang kinaroroonan,
makikita ang mga nakahandusay na katawan, wala ng buhay at makikita sa mukha nila ang takot. Habang hawak-hawak ang buhok ng isa sa mga ito ay nasabi niya na basta mapatay niya ang sinuman na nasa top rank ay nakakabalik agad siya sa rangkang, napaka-brutal ata ng karakter na ito. Mabilis na kumikilos si Dromat para itong trendir diretso lang. Habang sina Randolph at Isabela ay nakalibre ng angkas dito kay Dromat, ang system window notification ay sunod-sunod na lumilitaw sa harap ni Randolph. Sinasabi nito na ang sub-quest na Sanctuary Exploration ay nakumpleto na at ang completion rate nito ay umabot na sa 100%, isang hindi kapanipaniwalang puntos kahit makita ng sarili mong mga mata, at si Randolph ang kauna-unahang nakagawa ng perfect clear sa Desert Sanctuary. Nakatanggap din ito ng bagong achievement ang Conqueror of a Sanctuary First. Nakatanggap din ito ng teleport book bilang completion reward. May kakayahan itong i-teleport ang may hawak nito sa dati ng napuntahang lugar at ang nakarehistrong destinasyon nito ay ang Desert Sanctuary. Habang si Isabela ay curious na nagmamasid, si Randolph naman ay masaya iniisip nito na napakahusay naman ang naisip niyang paraan ng transportasyon, napakakomportable, iba sa inaasahan niya, sa paraang ito ay magagawa nilang makatakas agad sa Sanctuary at matapos ang pagsisiyasat dito. Bigla na naman lumitaw ang system window at nagbigay ng mensahe na naipon na ni Randolph ang kailangang experience kaya nag-level up ito. Hindi ko sigurado pero parang kasali ata sa character itong si system window, mas madalas pa siyang lumabas sa eksena kaysa kay Desert Queen. Makikita sa character window na tumaas ang stats ni Randolph pati na ang iba't ibang talents nito. Pero kasabay nito napansin din ni Randolph na mas maraming talent ay mas marami ding experience points ang kakailanganin para mag-level up at ang kailangan niyang experience points ay 10 beses na mas mataas sa normal. Pero binaliwala na lang ito ni Randolph dahil mas mataas din naman ang kanyang stats kaysa sa normal, at ang mas mahalaga dito ay ang natanggap niyang reward mula sa main quest. Excited na excited itong si Randolph sa natanggap niyang kagamitan dahil bihira ito para sa katulad niya na may mababang level. Kitang-kita ni Isabela ang pinaggagawa nitong si Randolph at takang-taka ito, ano kaya ang ganap? Ang isa sa mga natanggap ni Randolph na reward ay ang Shadow Cloak, kapag ginamit ito ay nagagawa nitong maging invisible ang sinumang may suot nito. Isa itong libreng stealth skill, well kung iisipin mo nga naman exciting talaga kapag libre na may ekstrang libre pa ulit. Pero habang nagmumuni-muni si Randolph ay biglang tumigil si Dromat, naging seryoso ang mga tingin ng mga pula nitong mata. Naramdaman niya ang presensya ng mga paparating na kalaban at mabilis ang mga itong gumagalaw. Sinabi niya ito agad kay Randolph na mukhang hindi naintindihan ang kanyang sinabi. Nasabi ni Isabela na marahil ito ang mga mandirigman ng Desert Queen na pinadala para habulin sila. Napaisip si Randolph at sinabi na natagalan nga naman sila sa loob ng sanctuary. Tinanong ni Isabela kung ano ang plano nito, malaki ang posibilidad na hindi sumama ang Desert Queen pero sigurado siyang ang hukbo na pinadala ay sapat para hulihin sila. At kahit na isama nila sa bilang ang Mountain Guardian na si Dromat ay hindi siya sigurado kung kaya nilang harapin ang mga ito. Pero napatanong si Randolph kung bakit nila kailangan lumaban, kung tutusin si Dromat ang tagapagbantay ng lugar na ito. Biglang napagtanto ni Isabela ang lahat at napagtagpi-tagpi ang mga bagay. Mabilis na tumakas si Randolph kasama si Isabela, sabay sabi kay Dromat na siya na ang bahala sa lahat, habang naiwang mag-isang tulala si Dromat, kaawa-awang Dromat. Huli na nang mapagtanto ni Dromat ang nangyari at hindi ito makapaniwala na basta na lamang siyang iniwan dito ng dalawa para harapin ang mga mandirigma na ipinadala ng Desert Queen. Tumatakbo ng mabilis sina Randolph at Isabela nang marinig nila ang sigaw ng mga mandirigma ng Desert Queen, mukhang nakaharap na nila si Dromat. Napalingon si Isabela at natanong kay Randolph kung ayos lang ba na umalis sila agad at iwan si Dromat mag-isa, kung makatakbo ang ating bida talagang run for your life, it's every man and woman for himself. Walang balak huminto sa pagtakbo ang dating bida habang sinasabi kay Snake Princess na kasasabi lamang nito na hindi darating ang Desert Queen kaya magiging ayos lang ang lahat at sigurado siyang hindi pa nakakarating ang buong hukbo ng Desert Queen at ang advance unit pa lamang ang kalaban ni Dromat. Seryoso ito nang sabihin na kapag nagbagal-bagal sila at dumating ang buong hukbo, malaki ang posibilidad na palibutan ng mga ito ang buong sanctuary at sa oras na iyon ay mahihirapan na silang tumakas at kung tutuusin sila ang pakay ng mga ito kaya mas mainam na tumakas na sila agad.
Akala niya ay iniwan nila si Drummond dahil wala na itong silbi pero sumagot ang ating bida na hindi maaaring umalis sa lugar na kanyang binabantayan ang isang mountain guardian kaya sila lamang ang maaaring makatakas. Sa isip ni Randolph para makatakas sila ay kailangan nilang gamitin ang warp gate na nasa dulo ng disyerto. Nagawa na niyang tanggalin ang sumpa kay Isabela kaya wala itong magiging problema at maaari din itong magamit ang warp gate. Mabilis na huminto sa pagtakbo si Randolph. Dahil nakarating na sila sa dulo ng disyerto at sa harap nila makikita ang isang malaking pinto, ito siguro ang lagusan para makaalis ng disyerto, ngayon ito ang malaking problema na kinakaharap nila dahil ang lagusan na ito ay kailangan ng oras para ma-activate. Natulala si Isabela habang nakatingin sa malaking pinto, ito na ang matagal na niyang pangarap, oras na makalagpas sila sa lugar na ito, pero hindi niya magawang matapos ang kanyang gustong sabihin. Kaya si Randolph na ang nagpatuloy nito, nasabi niya na oras na makalagpas sila sa lugar na ito ay makakalabas na sila sa disyerto, pero kailangan ng lagusan ng sapat na oras bago nila ito magamit. Gaano katagal ang kailangan? Ito ang tanong ni Isabela, sumagot si Randolph na nasa kalahating araw ang kakailanganin nila para dito. Sa harap ng isang malaking istruktura, sa gitna ng disyerto, sa gitna ng kawalan, makikita nating nakatayo sina Randolph at Isabela. Nasabi ni Randolph na sa lugar na ito ay wala silang lugar para pagtaguan, maganda sana kung ang buong hukbo ay pupunta sa sanctuary kaso malaki ang posibilidad na kumalat ito para hanapin sila, pero kahit papaano ay kasalukuyang hinaharap ng mga mandirigma si Drummond kaya naman ay matatagalan ang mga itong mahanap sila. Tiningnan ni Randolph si Isabela at sinabing sa oras na ito ay kailangan niyang makipag-usap sa mga bituin. Nasa isip ni Randolph na importante ang lugar na ito at nasa delikado silang sitwasyon pero kailangan niyang tingnan kung ano ang nangyayari sa realidad kaya kailangan niyang mag-log out. Direkta niyang tinanong si Isabela kung pwede ba niya itong pagkatiwalaan, nagulat ito. Pero agad nitong hinawakan ang kanyang sandata. Dahan-dahan itong naglakad habang hinahanda ang sarili sa laban na magaganap at sinabi kay Randolph na I will protect you, habang si Randolph ay nag-log out na. Bumalik tayo sa realidad, makikita natin si Park Hyun-myung na nakahiga sa kama. Teka ipapaalala ko lang, si Randolph at Park Hyun-myung ay iisa, si Randolph sa mundo ng panji niya at si Park Hyun-myung sa realidad. Bumangon ito habang iniisip na hindi pa rin siya sanay sa pakiramdam ng pagpapalit-palit ng katawan, pero kahit na ganoon hinanap niya agad ang kanyang cellphone. Tiningnan niya kung mayroon ba siyang makukuhang bagong impormasyon dito, at dahil wala siyang nabasa sa balita at wala din namang disaster warning, mukhang hindi pa talaga lumilitaw ang mga halimaw sa realidad. Ang realidad at panji niya ay unti-unti nang nagsasanib puwersa, sigurado siya dito pero marami pa siyang hindi alam, marami pa siyang katanungan, marami ring halimaw ang darating sa hinaharap at ang marami ring manlalaro sa realidad ay ikinababahala din niya, kaya napagdesisyonan niyang kailangan niyang bumalik par ito sa panji niya at realidad sa normal na interval para kumalap ng impormasyon. Alam niyo naman, mahirap ang walang alam. Pero habang naghahanap ng impormasyon ay mayroon siyang napansin. Biglang naging irritable ang mukha ng ating bida, isang mensahe mula sa kanyang dating kasintahan ang dumating. Sa tagpong ito lumipat tayo sa ibang lugar. Makikita natin dito ang dating kasintahan ni Park Hyun-myung at may kausap ito sa kanyang cellphone, mukhang malakas ang boses nito dahil nakatingin na sa kanya ang ibang tao sa lugar. Kahit ang mga nagtatrabaho sa lugar na iyon ay natigilan at nakichismis na muna. Sa wakas ay tinapos na din nito ang tawag. Nakaupo ito habang sinasabing nakakasar naman ang kausap niya sa cellphone ngayon lang. Naalala niya ang nakaraan noong araw na nakipaghiwalay siya kay Park Hyun-myung. Naisip nitong kahit na walang silbi ito, kahit papaano ay lagi itong nakikinig sa kanya, sa isip-isip niya ay dapat nagtiis pa siya ng kaunti. Habang iniisip ni Soyeon na kung sana ay may pera lamang itong si Park Hyun-myung ay hindi ito makikipaghiwalay dito, nang siya naman ang pagdating ng ating bida. Nakangiti nitong sinabi na buti na lamang at maaga itong dumating at akala niya ay maghihintay siya ng matagal. Pero tinanong agad ni Hyun-myung kung bakit ito tumawag sa kanya at bakit parang importante ang pag-uusapan nila, sinabi ni Soyeon na mag-usap muna sila at kung wala itong ginagawa ay maupo muna ito. Umupo nga naman itong ating bida, patuloy na nagsalita ang babae at nasabing dahil siguro ay matagal na ang huling nagkita kaya mukhang naiba na ang vibes nito, syempre bida na siya ngayon, bida. Pero mukhang hindi na na-impress ang ating bida dahil sinabi agad nito na kung
Mayroon itong kailangan ay sabihin na nito kaagad at kailangan din niyang umalis kaagad. You are the man Park Hyun-myung. Sigma vibes, Sigma vibes. Pero sa isip nitong si Soyeon ay umaarte lamang ito, kaya sinabi nito na kahit papaano ay mayroon pa rin namang hindi nagbago. Ngumiti ito habang nakatingin kay Park Hyun-myung at sinabing lagi itong dumarating kaagad kapag tinawag niya ito kahit sa pagkakataon na ito. Oo nga naman, bakit ganun Hyun-myung? Bakit ganun? Dumating ka man lang sana ng kahit konting late. Walang kakurap-kurap na sinabi din nitong si Soyeon na simula nang maghiwalay sila ay napagtanto niya kung gaano kabuti ito, na lagi niya itong naiisip at pinagsisisihan niya ang lahat. Pero mukhang wala na sa atensyon ni Park Hyun-myung ang mga sinasabi nito. Wow, Sigma style. Mas napansin pa nito ang nakasulat sa lamesa at ang realidad na pinapunta siya nito sa lugar na ito pero hindi man lamang siya niliber ng maiinom. Wow, Park Hyun-myung, I'm so proud. Sa sandaling ito ay biglang tumayo ang ating bida, mukhang nauubusan na siya ng pasensya at sinabing kung tapos na itong magsalita ay aalis na siya. Lubhang ikinabigla ito ng babae, hindi siya makapaniwala. Habang naglalakad paalis si Hyun-myung ay pasigaw nitong sinabi na hindi ba nito narinig ang drama niya. Nanamiss niya ito at kung dahil ito sa mga nasabi niya noong nakipaghiwalay siya. Pero hindi pa tapos ang sinasabi nito nang biglang bumanat si Hyun-myung, sinabi nito habang nililangon si Soyeon na parang isang eksena sa pelikula, tinanong nito kung alam ba ng bago nitong boyfriend na makikipagkita ito sa kanya. Nagulat si Soyeon, hindi ito makapaniwala paanong nalaman ni Hyun-myung ang lahat. Nagpatuloy sa paglalakad paalis ang ating bida habang sinusubukan itong pigilan ng babae. Iniisip ni Hyun-myung na kung nangyari ito noon ay marahil natataranta na siya sa mga sandaling ito at hindi nito alam kung ano ang sasabihin. Pero bakit parang masyado siyang kalmado ngayon? Maaari kayang ang paglakas ni Randolph ang dahilan at nag-uumpisa na nitong maapektuhan ang realidad. Pero habang naglalakad ay napansin niya ang magkumpulang mga tao sa unahan. Parang may kaguluhan na nangyayari. My gosh, para talagang pelikula ang mga huling parte nito. Galit na sinabunutan ng lalaki ang babae at bigla itong naglabas ng patalim, pasigaw nitong tinanong ang mga nasa paligid kung ano ang tinitingin-tingin ng mga ito, habang ang babae naman ay sumisigaw na bitiwan siya nito. Walang pag-aatubili na sasaksakin ng lalaki ang babae habang sinasabi na hanggang sa huli ay minamaliit siya ng lahat at papatayin niya ang babae. Napapikit na lamang ang babae dahil hindi niya magawang makawala sa lalaki. Nang biglang may pumihil dito, nagawa nitong hawakan ang mga kamay ng lalaki. Kahit nasasaktan ay pilit na tiningnan ng babae kung sino ang tumulong sa kanya habang ang lalaki naman ay galit na galit at gustong malaman kung sino ang pakialamerong ito. Seryosong tiningnan ni Hyun-myung ang lalaki at sinabihan ito na tama na at tumigil na ito. Wow, bidang-bida na ang dating niya dito. Nagawang mapigilan ni Park Hyun-myung ang pag-atake ng lalaki. At kahit ano ang kanyang gawin ay hindi niya magawang makawala sa pagkakahawak ng ating bida. Nang lalo pang higpitan ni Park Hyun-myung ang kapit niya sa lalaki ay kitang-kita sa kanyang ekspresyon ng sakit at nasabi nitong mababali na ang kanyang kamay. Pero wala ang atensyon ng ating bida sa lalaki, nagtataka ito dahil kahit hindi niya ginamit ang fragment of the broken golden scale, pakiramdam niya ay kaya niyang baliin ang kamay nito. Kung ganoon ay hindi nga ilusyon ang lahat, ang kanyang katawan ay talagang nagbago nga. Itinulak ni Park Hyun-myung ang lalaki na siya namang natamba sa kalsada, tinanong ng ating bida ang babae kung ayos lang ba ito na siya namang sumagot agad na oo. Tumingin ang babae sa kanya at nagpasalamat dito dahil nagawa niyang makaligtas sa panganib, at hindi nito alam kung paano ito pasasalamatan. Pero tinitigan lamang ito ni Hyun-myung at nag-isip. Hindi alam ng babae kung bakit ganoon ang reaksyon nito kaya nagtanong ito kung bakit niya ito tinatitigan. Naalala ni Hyun-myung kung sino ang babae kaya naman pala parang pamilyar ito sa kanya. Ito yung babaeng nagligtas sa bata, habang nakikipaglaban siya sa mga halimaw bilang si Randolph. Ngunit hindi alam ng babae ang iniisip ni Hyun-myung kaya nagtanong ulit ito kung meron ba itong gustong sabihin. Sumagot si Park Hyun-myung at sinabing wala naman siyang gustong sabihin at kaya ito napatitig dahil kamukha nito ang isang kakilala niya. Pero habang kausap ang babae ay bigla na namang umatake ang lalaki sa likod ni Hyun-myung, nagulat dito ang babae kaya hindi ito nakapagsalita agad. Walang kahirap-hirap na iniwasan ni Park Hyun-myung ang atake ng lalaki kaya wala itong tinamaan. At gamit ang kanyang kamay ay hinawakan nito ang ulo ng lalaki at ihinampas ito sa sahig.
Namangha ang babae sa mabilis na reaksyon ni Hyunyung kaya napatitig din ito. Kaya naman pala, nagawa pa kasi ng ating bida na pumorma ng parang action star pagkatapos nitong kontrahin ang atake ng lalaki. Sa sumunod na eksena makikita natin na dumating na rin ang mga pulis at hinuli ang nagwawalang lalaki. Pero nagulat ang ating bida dahil sinabi ng isa sa mga pulis na kailangan niyang sumama sa kanila sa istasyon, natigilan na lamang ito habang tinuturo ang kanyang sarili, "Ha? Bakit, ako, anong nangyayari?" Pero biglang namagitan ang babae at sinabi na si Park Hyunyung ay sinubukan lamang tumulong, at siya ang nag-report sa mga pulis sa lalaki. Pero sinabi ng pulis naging marahas pa rin ang ating bida kaya kailangan pa rin itong sumama sa kanila, ngunit kumontra na naman ang babae sa mga ito at sinabing paano ito naging marahas gayong mayroong hawak na patalim ang lalaki at sinasabi ba ng mga ito na dapat tumayo lamang ito at walang gawin. Nasabi ni Park Hyunyung na wala siyang oras para dito kaya nag-isip ang babae. Pero nagpaliwanag muli ang isang pulis na kailangan nila itong gawin dahil hindi nila maaaring baliwalain ang regulasyon. Pero seryoso ang babae at nagpakita ito ng calling card at nagpakilala na siya si Kim Hana, isang reporter ng SIK Broadcasting, at sinabi nito na imbes na harasin ang isang inosenteng tao ay dapat kausapin nila ang aktwal na biktima. Dahil kung tutuusin siya itong unang inatake ng lalaki. Nagkatinginan ng dalawang pulis, natigilan sila, dahil ang SIK Broadcasting ay isang malaking network, dahil mukhang nagdadalawang isip pa ang mga ito, tinanong ni Hana kung gusto ba ng mga ito na mabalita pa sa publiko ang pangyayaring ito. Habang nakikipagtalo sa mga pulis si Hana ay nag-uusap naman ang mga tao sa paligid, maririnig ang kanilang usapan, hindi ba siya ang babae na nagligtas sa isang bata sa halimaw, mapapanood ito sa YouTube, nasabi naman ng isa sa mga ito na nakita niya ito sa TV. Walang nagawa ang dalawang pulis kaya sinabihan nila si Hana na ang nagrereklamo na lamang ang sumama sa kanila. Pagkatapos ng insidente ay lumingon si Hana kay Hyunyung at muling nagpasalamat, sumagot naman ito na hindi na kailangan. Iniabot ni Hana ang isang calling card kay Hyunyung at sinabing isa siyang reporter na naatasan para ibalita ang tungkol sa mga Dimension Warrior. Inisip ni Hana na baka hindi alam ni Hyunyung ang tungkol sa mga ito kaya ipinaliwanag niya na, ito yung mga taong lumitaw noong araw na sumalakay ang mga halimaw, sila ang tumalo sa mga ito kaya tinawag sila ng mga mamamayan na Dimension Warrior. Habang tinitingnan ni Hyunyung ang calling card ay napaisip ito, Dimension Warrior. Ang ibig bang sabihin nito ay ang mga manlalaro, kung iisipin nga naman halos wala kang marinig na balita tungkol sa Panji niya, at ang isang dimensional attack ay mas kapanipaniwala kaysa sa sabihin na ang isang online game ay nagiging totoo. Sinabi rin ni Hana na kung hindi magiging abala ay pwede rin ba niyang mahingi ang business card ni Hyunyung. Habang nag-uusap ang dalawa ay makikitang paparating si Yoseon at tinatanong kung ayos lang ba ang ating bida. Nagulat si Hyunyung dahil bigla na lamang hinawakan nito ang kanyang braso at nagtanong kung nasaktan ba siya, natanong tuloy ni Hana kung ito ba ang kanyang girlfriend. Agad na inalis ni Hyunyung ang kamay ni Yoseon at sinabing hindi niya ito girlfriend, at wala rin siyang business card. Dahil walang business card ang ating bida ay hiningi na lang ni Hana ang number nito, pumayag naman ito. Sa mga sandaling ito ay hindi makapaniwala ang dating girlfriend ng ating bida na si Yoseon, nagawa ni Hyunyung na baliwalain siya. Binasa naman ni Hana ang mga impormasyon na ibinigay ng ating bida, dito niya nalaman na ang pangalan nito ay Park Hyunyung. Nasabi nito na maganda ang pangalan nito. Nagpaalam si Hana at sinabi na mag-text itong si Hyunyung sa kanya bukas para magkape o kaya ay maghapunan at libre niya ito, sumagot naman si Hyunyung na hindi niya ito tatanggihan. Nakayuko lamang si Yoseon habang nag-uusap ang dalawa, hindi pa rin ito makapaniwala na nagawa ito sa kanya ni Hyunyung. Galit na galit ito habang binabanggit ang pangalan ni Park Hyunyung at nasabing isa lamang itong nobody. Habang naglalakad si Hana ay biglang tumunog ang kanyang cellphone, mukhang isang tawag ang dumating. Sinagot niya ito at maririnig mula sa kabilang linya ang boses ng kanyang kausap, tinanong nito kung ang Supreme Authority ba ng kanilang broadcast station ay may magandang weekend. Sumagot ito na siya si Kim Hana at huwag itong tawagin sa napakahabang pangalan na iyon. Sinabi ng kausap ni Hana na ang deputy director nila ay umalis para sa isang business trip at nag-iwan ito ng isang assignment kay Hana, tinanong ni Hana kung ano ang assignment na iyon. Napatigil sa paglalakad si Hana nang sabihin ng kanyang kausap na isa itong interview kay Gracia.
Hindi makapaniwala si Hana kaya muli niyang tinanong ang kausap kung ang tinutukoy ba nito na grasya ay ang grasya na tinuturing na bayani na nagligtas sa Amerika. At bakit naman siya ang naatasan na umasikaso sa isang big shot na katulad nito? Sumagot ang kausap ni Hana at sinabing wala siyang ideya tungkol dito dahil si Gracia mismo ang nagsabi na gusto nitong makita si Hana. At gusto nitong pumunta sa Korea, habang nag-uusap ang dalawa ay makikita ang isang tao na nakatayo. Napapalibutan ito ng maraming lumulutang na espada, habang pinagmamasdan ang kabuuan ng syudad. Sa mundo ng Panjinya makikita ang katawan ng mga wala ng buhay na mandirigma ng Desert Queen. Malalim ang bawat paghinga nito. Nakatayo ito sa harap ng isang malaking lagusan habang nakaupo sa likod si Randolph. Pero mapapansin mo na pagod na itong si Isabela. Nagsalita ang isa sa mga mandirigma ng Desert Queen at sinabi nito kay Isabela na inuutusan siya ng Desert Queen na bumalik na. Gusto rin ito na isuko ni Isabela ang alipin na nasa likod niya at kakalimutan nila ang nangyari. Pero lalo lamang humigpit ang paghawak ni Isabela sa kanyang sandata at handang harapin ang mga kalaban, mukhang wala itong balak sundin ang nais nila. Sumugod ang mga mandirigma ng Desert Queen kay Isabela habang sinisigaw na patayin ang traidor. Ngunit halos hindi na makagalaw si Isabela sa mga sandaling ito, na kahit ang pagtayo ay mahirap na para dito. Pero bigla na lamang nagliwanag ang lagusan sa likuran nila, nagulat ang mga mandirigma at lalo silang nagmadali sa pag-atake. Bago tuluyang matamba ay nagawa ni Randolph na alalayan si Isabela at nasabi nito na buti na lamang at nagawa nitong tumagal ng ganoon sa laban. Natanong ni Isabela si Randolph kung natapos na ba ito sa pakikipag-usap sa mga bituin. Nakangiting tiningnan ni Randolph si Isabela at sumagot ito ng oo. Nakita ng isa sa mga pinuno ng mga mandirigma ang pangyayari, inutusan ito ang iba na huwag lamang tumayo, at patayin na agad ang traidor. Pero biglang nagliwanag ang kamay ni Randolph, at nasabi nito na tinupad ni Isabela ang pangako nito kaya naman tutuperin niya ang pangako niya kay Isabela. Isinara ni Randolph ang kanyang kamay na para bang pinipigilan ang liwanag na makatakas. Isang malaki at malakas na pagsabog ang naganap, isang system window ang lumitaw at sinabing ginamit niya ang exclusive skill ng class niya na Star Successor, ang Star Pierce Level 1. Ang lahat ng kanyang Star Energy ay nagamit at tatagal ang skill na Star Piercer sa loob ng 41 seconds. Sabay-sabay na nasunog ang mga mandirigma na pinadala para patayin sila. Makikita ang nangangalit na apoy sa harap nila Randolph at Isabela. Habang sinasabi ni Randolph kay Isabela na dapat itong magalak, ito na ang sandali ng kanyang liberasyon. Nanlaki ang mata ni Isabela sa kanyang nasaksihan, nasabi nito sa sarili na ito ba ang kapangyarihan ng Star Bearer. Lumingon si Randolph, tinawag nito si Isabela at sinabing hindi pa huli ang lahat, kung nais nitong bumalik ay hindi niya ito pipigilan. Ngunit ang atensyon nito ay nasa malaking lagusan na nasa harapan nila, sumagot ito ng hindi. Napangiti si Isabela at sinabi nitong mananatili itong kasama siya habang naglalakad papunta sa lagusan, sumunod ito kay Randolph na nauna nang pumasok at unti-unti nang naglalaho. Isang asol na langit at maunlad na syudad ang bumungad sa kanila, nakarating na sila sa Arcane na ang tinatawag na The Golden City. Isa itong maunlad na syudad, kung saan buhay na buhay ang komersyo, makikita ang mga tao na nagpapalitan ng kanilang produkto, ang iba naman ay nakasakay sa magagarbong karwahe. Si Isabela ay manghang-mangha sa kanyang nakikita, hindi ito makapaniwala na napakaganda pala ng syudad, habang si Randolph naman ay nakatayo lamang at walang reaksyon sa kanyang nakikita. Sinabi ni Randolph kay Isabela na ito ang tinatawag na The Golden City at ang lahat ng bagay dito ay kayang maresolba gamit ang ginto, at ang una nilang dapat gawin ay makalakam ng pondo. Tiningnan ni Isabela si Randolph, napangisi ito habang ipinagmamalaki ang hawak-hawak niya. Sinabi nito na kung ang tinutukoy nito ay ginto, hindi nito kailangan mag-alala dahil nagawa niyang makapagdala ng 300 gold coins. Pero tiningnan lamang ni Randolph ang hawak ni Isabela at sinabing magiging sapat ito para sa isang gabi. Nang pananatili nila sa syudad, natulala si Isabela, hindi niya mapaniwalaan ang sinabi ni Randolph. Sa sobrang pagkagulat ay hindi na nito nagawang ibaba pa ang kanyang kamay. Tama ba ang kanyang narinig? Ang dala niyang ginto ay sapat lamang para sa isang gabi nila sa Golden City. Nasabi ni Isabela na hindi pwede iyon, dahil sa disyerto ang 300 gold ay magagawa mo nang bumili ng 10 alipin, ito ay 10 ulit na mas mataas sa presyo ng isang cleric.
Si Randolph naman ang natulala sa pagkakataong iyon, hindi rin siya makapaniwala sa reaksyon ni Isabela. Pero ipinaliwanag ni Randolph na ang presyo dito ay iba kaysa sa Coltsman Desert. Hindi mapigilan ni Isabela na itanong kung ano ang gagawin nila ngayon. Nasabi ni Randolph na bakit ba masyado itong nag-aalala, samantalang may pera naman na nakakalat sa paligid habang tinuturo ang isang lugar. Hindi naintindihan ni Isabela ang sinasabi ni Randolph kaya tinanong niya ito kung ano ang ibig nitong sabihin na nagkalat ang pera sa paligid. Dito niya nakita ang tinuturo ni Randolph, isang kasino, pero lalo lamang yatang naguluhan si Isabela. Habang nasa harap ng kasino ay nagawa pang mag-pose ni Randolph. Tumingin ito kay Isabela, napangisi at sinabing huwag itong mag-alala dahil medyo maswerte siya. Isang system window ang lumitaw. Nagbigay ito ng mensahe na ang hidden trait na Blessing of Gold ay naging aktibo na.